Noong araw ng kasal ng kuya ko, nasaksihan ko ang asawa ko at ang magiging hipag ko na naglalambingan sa isang madilim na sulok. Ngunit sa halip na gumawa ng eskandalo, nakipagtulungan ako sa aking kapatid para gawing entablado ng mga di malilimutang revelasyon ang araw na iyon na naging dahilan para mawala ang lahat sa kanila. Sa loob lamang ng ilang oras, paano napapanatili ng isang nobyo na pinagtaksilan ng sarili niyang mapapangasawa ang gayong kahinahunan? Ang kwento ko ay maaaring maging di kapani-paniwala para sa marami, ngunit ito ang mapait at malupit na katotohanang kinailangan kong harapin. Isang maaraw na araw noon, ang 5-star hotel sa Bonifacio Global City ay pinalamutian ng mararangyang puting seda at mga sariwang bulaklak. Ang mga nakasisilaw na chandelier na kristal ay nagbibigay liwanag sa lahat na ginagawang parang isang eksena mula sa fairy tale ang paligid. Isang malamyos na musika at mga salita ng pagbati ang pumupuno sa hangin. Ngayon ang malaking araw ng aking kapatid na si Jose Carlos o JC at ng aking magiging hipag na si Celeste. Bilang kapatid ng nobyo, si Sofia, hindi ko maitago ang aking kaligayahan at pagmamalaki. Nakatayo sa isang sulok ng banquet hall, nakangiti kong pinagmamasdan ang aking kapatid sa kanyang napakakisig na custom-tailored suit. Ang kanyang gwapong mukha ay nagniningning sa kaligayahan. 5 taon siyang mas matanda sa akin at mula pagkabata, palagi niya akong inaalagaan at pinoprotektahan. Matapos pumanaw ng maaga ang aming mga magulang, siya na ang naging ama, kaibigan at buong mundo ko. Ang makita siyang nakahanap ng habang buhay na kanlungan sa isang babaeng kasing ganda at kasing amo ni Celeste ay nagpupuno sa aking puso ng walang katapusang init. Si Celeste ay may anyong mahina at delikado. Mahina siyang magsalita at palaging tumitingin sa aking kapatid ng may paghanga. Sa panahon ng kanilang relasyon, itinuring niya akong parang tunay na kapatid. Akala ko, sa wakas ay buo na ang aming maliit na pamilya at ako rin ay nakahanap na ng sarili kong kaligayahan. Nasa tabi ko ang asawa kong si Paolo, ang braso niya ay nakayakap sa aking baywang. Isa siyang mahusay na arkitekto at sa aking paningin at sa mata ng lahat, ang perpektong lalaki. 5 taon na kaming kasal at mayroon kaming pagsasamang kinaiinggitan ng lahat. Palagi siyang malambing at maalalahanin, ang aking sandigan sa lahat ng unos. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at bumulong sa aking tainga. Ang gwapo ng kuya mo ngayon at ang hipag mo parang isang panaginip. Bagay na bagay sila. Ngumiti ako at isinandal ang ulo sa kanyang balikat, nararamdaman ang pamilyar na kapanatagan. Oo, sana maging kasing saya sila natin. Taos-puso akong naniwala na ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Mayroon akong kapatid na nagmamahal sa akin, isang kahangahangang asawa, at malapit nang magkaroon ng isang kaakit-akit na hipag. Nabuhay ako sa kulay rosas na bula na iyon. Hanggang sa ilang minuto lang ang nakalipas, pinutok ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Malapit nang magsimula ang seremonya, bigla kong napansin na kanina pa nawawala ang asawa ko. Gusto ko sanang magpakuha ng litrato kasama ang mga ikakasal bago sila umakyat sa entablado. Tumingin ako sa paligid, ngunit hindi ko nakita ang kanyang pamilyar na figura. Naisip ko na baka lumabas siya para sagutin ang isang tawag, kaya naglakad akong mag-isa patungo sa dulo ng pasilyo kung saan may isang maliit na balkonahe na may tanawin ng hardin ng hotel. Medyo tahimik na lugar iyon, kaya naisip ko na baka nandoon siya. Habang papalapit ako, narinig ko ang mga bulungan na may kasamang hagik-gik ng isang babae. Ang boses na iyon ay masyadong pamilyar sa akin. Dahan-dahan akong naglakad at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa siwang ng bukas na salaming pinto na patungo sa balkonahe, nakita ko ang isang eksenang nagpatigil sa aking dugo. Nandoon ang asawa kong si Paolo at ang babaeng yakap-yakap niya at hinahalikan ng buong puso ay walang iba kundi ang nobya ng araw na iyon, si Celeste, ang aking magiging hipag. Suot pa rin niya ang kanyang malinis na damit pangkasal, ngunit ngayon ay tila napakadumi at ipokrita sa aking paningin. Tila tumigil ang oras. Naging bingi ang aking mga tainga. Nawala ang lahat ng tunog sa paligid at tanging ang tunog ng pagkadurog ng aking puso ang naririnig ko. Mahigpit akong napakapit sa malamig na pader upang hindi ako matumba. May bumara sa aking lalamunan
at isang alon ng pagduduwal ang umakyat sa aking dibdib. At pagkatapos, umabot sa aking pandinig ang kanilang usapan. Bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo, walang awang sumasaksak sa huling piraso ng pag-asa na natitira sa akin. Ang lakas ng loob mo, babe, makipagkita dito sa ganitong oras, malanding sabi ni Celeste. Ang mga kamay niya ay nakapulupot pa rin sa leeg ni Paolo. Humalakhak si Paolo, isang tawang hindi ko pa kailanman nakita sa kanya, puno ng kayabangan at paghamak. Anong kinatatakot mo? Walang mag-aakala. Tignan mo ang pamilya ng tangang yun. Abala na parang mga puppet. At yung kuya niya, si JC, isa lang namang utu-utong in love. Nasa atin ang kontrol. Yung tangang yun ay tumutukoy sa akin. Ang utu-utong in love ay tumutukoy sa aking kapatid. Kinuyom ko ng mahigpit ang aking mga kamao. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ngunit hindi ako nakaramdam ng sakit. Kahit na, medyo kinakabahan pa rin ako. Patuloy ni Celeste. At saka, ayoko ng ideya na titira tayong kasama ang asawa mo. Muling tumawa si Paulo. Sa pagkakataong ito'y may halong pag-aglahi. Hindi mo kailangang magselos sa batang yun. Pinakasalan ko lang siya para sa reputasyon ng pagiging anak ng isang kagalang-galang na pamilya para lokohin ang mundo. Isa lang siyang tagagawa ng anak, panangga ko. Kapag nabigyan na niya ako ng anak, hahanap ako ng paraan para mawala siya. Malapit na, ang buong yaman ni JC ay magiging atin at doon makukuha mo na ang lahat ng gusto mo. Mahal ko, mahal ko. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko na kinaya. Ang aking mundo, ang aking mga paniniwala, 5 taon ng pag-ibig, lahat ay nadurog. Sa isang iglap, tumalikod ako at nagsimulang maglakad na parang isang robot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang tigil ang pag-agos ng aking mga luha, ngunit wala akong lakas ng loob na humagulgol. Puro pandidiri ang nararamdaman ko, isang malalim na pandidiri. Naglalakad ng pasuray-suray, blanko ang isip, may nabangga ako. Nang iangat ko ang aking ulo, sa gitna ng malabong paningin dahil sa mga luha, nakita ko ang isang pamilyar na figura, ang aking kapatid. Ang nobyo ng araw na iyon. Nang makita ni JC ang aking kalagayan, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Sofia, anong nangyari? May problema ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya at humagulgol sa gitna ng mga hikbi. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng aking nakita at narinig. Inasahan kong magagalit siya. Natatakbo siya sa balkonahing iyon at wawasakin ang lahat. Nakakanselahin niya agad ang kasal. Ngunit tahimik lang siyang nakinig. Marahang tinatapik ang aking likod. Nang tumigil ako sa pag-iyak, marahan niya akong inilayo at tinitigan ng diretsyo sa mata. Sa kanyang mukha, walang bakas ng gulat o galit, tanging isang nakakatakot na kahinahunan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang aking mga luha at pagkatapos ay kinindatan ako isang makahulugang kilos na kami lang magkapatid ang nakakaintindi at bumulong sa aking tainga. Huminahon ka. Magsisimula pa lang ang pangunahing palabas. Ang mga salita ng aking kuya ay parang kulog sa aking pandinig na nag-iwan sa aking tulala at nakalimutan ko na kung paano umiyak. Ang pangunahing palabas? Sa ganitong kritikal na sitwasyon, kung kailan pinagtataksilan ang mahal kong kapatid sa araw mismo ng kanyang kasal, paano niya nasasabi ang ganoong bagay nang may ganoong kahinahunan? Naguguluhan ang isip ko. Naisip ko na baka nabaliw na siya sa sobrang gulat. Nang makitang nakatayo pa rin ako roon, tulala, walang sinabi si JC. Hinawakan niya lang ako ng mahigpit sa kamay at ginabayan patungo sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang waiting room ng nobyo. Maingat siyang lumingalinga at nang makasigurong walang tao, itinulak niya ako papasok at nilak ang pinto. Ang silid ay pinalamutian ng mga puting laso at lobo, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat at tensiyonado, halos nakakasakal. Sofia, makinig kang mabuti. Humarap si JC at tinitigan ako ng diretsyo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na yung nakakatakot na kalmado. Ito'y ang seryoso at malamig na determinasyon na nakikita ko lang kapag gumagawa siya ng mahahalagang desisyon sa negosyo. Matagal ko nang alam ang lahat ng ito. Muli akong natigilan. Matagal na? Paano? Paanong nangyari?
Bumuntong hininga si JC at hinila ako ng upuan para makaupo. 3 buwan na ang nakalipas. Nagsimula siyang magkuwento. Nagsimula akong makaramdam na may mali. Yung babaeng yon, si Celeste, nagpapakita ng labis na interes sa pamamahala ng ating kumpanya. Madalas siyang magtanong tungkol sa mga proyekto o sa pinansyal na sitwasyon, mga detalyeng hindi naman karaniwang aalamin ng isang nobya. At ang asawa mo, si Paulo, may kakaibang pagiging pamilyar sa kanya. Mga palihim na sulyap, maliliit na kilos, mga bagay na mapapansin mo lang kung alam mo ang hinahanap mo. Sumikip ang dibdib ko. Habang ako ay bulag sa kaligayahan, tahimik na pala na natutuklasan ng aking kapatid ang mga mapanganib na agos sa ilalim. Kutob ko may mali, pagpapatuloy niya. Kaya kumuha ako ng pribadong investigador at ang natuklasan nila ay mas malala pa sa inaasahan ko. Hindi lang ito simpleng pagtataksil, Sofia. Sa likod ng lahat, may isang maingat na binalak na konspirasyon. Binuksan ni JC ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang ilang mga larawan at dokumento, mga litrato ni na Paulo at Celeste sa mga lihim na date sa mga mamahaling lugar. Mayroon ding mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga ng perang inilipat mula sa isang hindi kilalang account patungo sa account ni Celeste. At ang pinaka nagpagimbal sa akin ay isang detalyadong plano na nahanap sa mga email ni Paulo. Ang plano ay may mga yugto. Una, aakitin ni Celeste ang aking kapatid gamit ang kanyang ganda at peking kabaitan para pakasalan siya at maging opisyal na bahagi ng aming pamilya. Kasabay nito, si Paulo bilang aking asawa ay gagamitin ang tiwala ko para unti-unting maglabas ng impormasyon mula sa loob ng kumpanya. Ang kanilang pangunahing layunin ay, pagkatapos ng kasal, kukumbinsihin ni Celeste si JC na ipagkatiwala kay Paulo ang pamamahala ng ilang mahahalagang proyekto. Sa ganoong paraan, maaari silang magsabuatan para ilihis ang pondo ng kumpanya, lumikha ng mga peking utang at sa huli, dalhin sa pagkalugi ang kumpanyang iniwan sa amin ng aming mga magulang para makuha ang lahat. Naramdaman kong nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. Ang 5 taon kong pagsasama, ang pag-ibig na aking inalagaan, lahat pala ay isang galaw lamang sa kanilang plano. Hindi ako mahal ni Paulo. Ginamit niya lang ako bilang isang tau-tauhan at kasangkapan para isakatuparan ang kanilang maruming sabuatan. Ang pagtataksil sa pag-ibig ay naging isang malalim na puot. Hindi lang nila tinapakan ang aking damdamin, kundi sinubukan din nilang sirain ang pinaghirapan ng aming mga magulang. Kung ganon, bakit? Tiningala ko ang aking kapatid. Bakit mo itinuloy ang kasal na ito kung alam mo na ang lahat? Nanginginig ang boses ko. Tumingin sa akin si JC at isang matalim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Kung basta ko na lang kinansela ang kasal, 2 maliliit na isda lang ang mahuhuli natin sina Paolo at Celeste. Ang taong nagagalaw ng mga tali mula sa anino ay hindi kailanman magpapakita. Bukod pa rito, wala tayong sapat na ebidensya para ilantad ang buong konspirasyon nila. Nagpasya ang aking kapatid na gawing bitag ang mismong kasal, isang malaking entablado kung saan lahat ay makakapanood ng palabas ng sabay-sabay. Hinawakan ni JC ang aking kamay. Nakahanda na ang lahat, Sofia. Ang mga mahahalagang ari-arian ng kumpanya ay nailipat na sa isang ligtas na trust. Ang mga proyektong interesado sila ay mga peking proyekto lang na walang halaga. At nagpakabit na ako ng mga recorder at camera sa lahat ng dako. Kailangan lang nating hintayin na sila mismo ang maglaglag sa kanilang sarili. Tiningnan ko ang aking kapatid, nakakaramdam ng awa at paghanga ng sabay. Tiniis niya ang lahat ng ito ng mag-isa, nagpaplano at gumaganti, habang ako ay masayang nabubuhay sa aking peking mundo. Ngayon, kailangan kita. Naging mas seryoso ang boses ni JC kaysa dati. Ang paglitaw mo, ang katotohanang natuklasan mo ang lahat sa sandaling ito ay isang variable na hindi nila inaasahan. Pero ito ang magiging alas natin sa manggas. Titingnan ka lang ni na Paulo at Celeste bilang isang kaawa-awang asawang nasasaktan dahil sa pagtataksil. Hindi sila maghihinala sa iyo. Ngayon din, ituloy mo ang pagganap sa papel na yan. Umiyak ka pa. Magpanggap kang wasak na wasak. Kung mas kaawa-awa kang tignan, mas maganda.
Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha. Ang sakit ay nag-aalab pa rin sa aking dibdib, ngunit ngayon ay naging apoy na ito ng puot. Tama ang kuya ko. Hindi ito ang oras para maging mahina. Hindi lang ako umiiyak para sa pagtataksil ng aking asawa. Kailangan kong lumaban para sa hustisya ng buong pamilya namin. Kaya ko to, tumango ako. Mas matatag na ang aking boses. Sakto namang may kumatok sa pinto. Sir JC, oras na po para magsimula ang seremonya. Boses iyon ng event organizer. Tumayo si JC at inayos ang kanyang bowtie. Tumingin siya sa akin at ngumiti, isang ngiting puno ng tiwala. Sige, bunso. Labas na tayo. Magsisimula na ang palabas. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito si kuya. Binuksan ng kapatid ko ang pinto at sabay kaming lumabas. Pagdating sa lobby, nakita namin sina Paolo at Celeste na masayang nakikipag-usap sa ilang mga bisita, magka-holding hands pa. Nang makita kami, mabilis na lumapit si Paolo na may karaniwang pag-aalala sa mukha. Sofia, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Tumingala ako at tinitigan siya. Namumugto pa rin ang mga mata ko sa kaiiyak. Wala akong sinabi. Umiling lang ako at mas lumapit sa aking kapatid. Tila bahagyang nagtaka si Paolo sa aking panlalamig, ngunit marahil ay inisip niyang dahil lang iyon sa pagod. Ang musika sa wedding hall ay biglang naging mas solemne. Inanunsyo ng MC sa malakas na boses, at ngayon, salubungin natin ng isang mainit na palakpakan ang mga bida natin ngayon, ang groom, si Mr. Jose Carlos Soler, at ang bride, si Miss Celeste Gascon. Lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanila. At lahat ng tingin ay puno ng paghanga. At habang hawak ng aking kapatid, ang nobyo, ang kamay ng babaeng iyon, ang babaeng halos maging hipag ko para pumasok sa bulwagan, ngumiti ako. Ang ngiti ko marahil ang pinaka-perpektong kasinungalingan sa buong buhay ko. Ngunit ito rin ang ngiting nagbabadya ng paparating na bagyo. Sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw ng entablado, mukhang perpektong magkapareha ang aking kapatid at si Celeste. Si JC ay mayroon pa ring masayang ngiti, ngunit alam kong bahagi lang iyon ng isang walang kapintasang pag-arte. Nagpapanggap naman si Celeste na mahiyain at matamis. Paminsan-minsan ay sumusulyap ng pagmamahal, napakagaling niyang aktres. Magkasama silang naglakad sa isang pasilyong puno ng mga puting rosas sa gitna ng walang tigil na palakpakan ng daan-daang bisita. Umupo ako sa unang hilera ng seksyon ng pamilya, katabi si Paolo. Nakaakbay pa rin siya sa akin. Paminsan-minsan ay bumubulong ng matatamis na salita. Ang ganda nila, di ba? Sana tayo rin. Magkaroon ng ganito kalaking wedding anniversary. Tahimik lang akong sumandal sa kanyang balikat, nagpapanggap na nalalasing sa romantikong kapaligiran ng seremonya. Ngunit sa katotohanan, pinipigilan ko ang pagduduwal na umaakyat sa aking lalamunan. Bawat salita at kilos niya ngayon ay nakakasuka para sa akin. Ang kanyang kamay sa aking balikat, ang parehong kamay na minsan ay marahang humaplos sa akin, ay ang parehong kamay na yumakap sa ibang babae, ilang minuto lang ang nakalipas. Ang seremonya ay nagpatuloy ayon sa karaniwang protocol. Ang MC, sa kanyang malambing na boses, ay pinupuri ang kanilang nakatakdang love story at ang pagtatagpo ng dalawang kaluluwa. Nang marinig ko iyon, halos matawa ako. Tadhana, oo, isang tadhanang hinabi ng mga sabwatan at pagkalkula. Matapos ang mga walang laman na talumpati, sa wakas ay dumating na ang sandali ng pagpapalitan ng singsing. Isang kaibig-ibig na flower girl na nakasuot ng puting-puti ang umakyat sa entablado, dala ang mga singsing sa isang pulang velvet box. Nagkatinginan sina JC at Celeste, handa nang ipagpalit ang kanilang mga simbolo ng pag-ibig. Sandali lang, biglang may isang boses mula sa mga manonood na sumira sa sagradong sandali. Napigil ang hininga ng buong bulwagan at lahat ng tingin ay napunta sa taong nagsalita. Isa siyang babaeng nasa katanghaliang gulang. Medyo elegante ang kanyang kasuotan, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Kasama niya ang isang mas matandang lalaki, marahil ang kanyang asawa. Nakita ko si Celeste sa entablado na bahagyang nanginig at ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap. Ang aking kapatid ay nanatiling kalmado, na para bang inaasahan na niya ang paglitaw ng babaeng ito. Excuse me ma'am, sino po kayo?
Anong problema? Sinubukan ng MC na kontrolin ang sitwasyon. Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay diretsong umakyat sa entablado at tumayo sa harap ni Celeste. Celeste, nakikilala mo ba ako? Sabi niya. Ang boses ay may halong galit at pagkadismaya. Umatras si Celeste. Ang mukha niya ay napakaputla na walang bahid ng dugo. Titita, paano po kayo napunta rito? Bakit hindi ako dapat narito? Mapait na tumawa ang babae. Nandito ako para panoorin kung paano ang aking magiging manugang na nangako ng walang hanggang pag-ibig sa aking anak ay malapit ng maging asawa ng ibang lalaki. Nandito ako para humingi ng hustisya para sa anak ko. Nagsimulang kumalat ang bulungan sa mga bisita. Magiging manugang, anak, ano ang nangyayari? Si Paolo, na nakaupo sa tabi ko, ay nagulat din. Anong nangyayari, Sofia? Sino yung babaeng yun? Tanong niya sa akin. Umiling lang ako. Nagpapanggap na parehong nagulat at nalilito. Humarap ang babae sa mga bisita at itinaas ang kanyang boses. Mga ginang at Ginoo, pasensya na sa pag-istorbo sa masayang araw na ito, pero mayroon akong dapat sabihin. Ang babaeng ito sa entablado, si Celeste, ay ang nobya ng aking anak. 5 taon silang nagmahalan, nag-engagement party na, at hinihintay na lang ang petsa ng kasal. Pero sa loob lang ng ilang buwan, nagbago ang isip niya at sumama sa isang mas mayaman na lalaki, iniwan ang anak ko sa matinding kalungkutan. Pagkatapos niyang magsalita, kumuha siya ng isang bunton ng mga litrato mula sa kanyang bag at inihagis ito sa entablado. Nagkalat ang mga larawan ni Celeste kasama ang ibang lalaki sa mga malalambing na pose. Mayroon ding mga larawan mula sa kanilang engagement party. Isang sabay-sabay na ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayon, ang mga tingin na nakatuon sa nobya ay hindi na paghanga, kundi pag-uusisa, pagdududa at panunumbat. Si Celeste ay nanigas sa entablado, ang mukha ay puti na parang papel. Sinubukan niyang magpaliwanag, nauutal. Hindi totoo yan. Matagal na kaming hiwalay ng taong yan. Hiwalay? Muling tumawa ang babae. Ang kapal ng mukha mo para magsinungaling ngayon. 3 buwan lang ang nakalipas nang hingi ka pa ng pera sa anak ko para sa shopping at investment mo. Niloko mo siya, ginamit mo siya. Paano mo siya nagawang pagtaksilan ng ganito? Walang masabi si Celeste at napatingin kay JC na may mga matang nagmamakaawa. Ngunit ang aking kapatid, ang nobyo at ang dapat na pinakagalit ay nakakrus lang ang mga braso at tinitingnan siya ng isang hindi pamilyar na lamig at distansya. Ako, na nakaupo sa ibaba, ay tahimik na pinapanood ang palabas. Alam kong ito ang unang akto na inihanda ng aking kapatid. Hinanap niya ang dating nobyo na iniwan ni Celeste at inimbita ang ina nito rito. Nais niyang hubarin ang maskara ng pagiging inosente at dalisay ni Celeste sa harap ng lahat. Nang makitang nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon, biglang hinawakan ni Celeste ang kanyang dibdib, sumuray at bumagsak sa entablado, nagpapanggap na nahimatay. Diyos ko, nahimatay ang bride! Sigaw ng ilan, ang pamilya ni Celeste, na alam kong mga bayarang aktor lang, ay tumakbo sa entablado, lumilikha ng isang magulong eksena. Sa gitna ng lahat, dahan-dahang lumapit si JC at tiningnan ang nahimatay na si Celeste. Walang bakas ng pag-aalala, sa halip ay may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang mikropono mula sa tulalang MC. Mga ginang at Ginoo, umalingaw-ngaw ang kanyang boses, matatag at malinaw na nagpatahimik sa buong ingay. Pasensya na sa hindi magandang palabas na ito, ngunit naniniwala ako na ang katotohanan ay dapat laging lumabas. Tumingin siya kay Celeste, na palihim na sumisilip sa reaksyon ng mga tao. Napakagaling mong umarte, Miss Celeste, ngunit sa tingin ko, oras na para tapusin ang komedyang ito. Ang kanyang mga salita ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa lahat. Si Celeste, na nagulat, ay mabilis na ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya ng lahat. At para gawing mas interesante ang palabas na ito, patuloy ni JC, nais kong imbitahan sa entablado ang isa pang espesyal na bisita. Isang taong may malaking kaugnayan
sa komedyang ito. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan kami ni Paolo at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong kami na ang susunod na aakyat sa entablado. Ang mga ilaw ng entablado ay biglang tumutok ng diretso sa amin ni Paolo na ginawa kaming sentro ng lahat ng atensyon. Daan-daang pares ng mga matang nag-uusisa at nagtataka ang nakatutok sa seksyon ng pamilya. Si Paolo ay tulala, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Lumingon siya sa akin at bumulong, "Sinong tinatawag ng kuya mo? Espesyal na bisita." Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya ng mga matang puno ng luha na may inosente at kaawa-awang ekspresyon. Alam kong ako na ang aarte. Sa entablado, ipinagpatuloy ni JC, "Ang taong gusto kong imbitahan ay walang iba kundi ang aking bayaw, ang arkitektong si Paolo Jimenez. Maari ka bang umakyat dito at ibahagi sa amin ang kagalakang ito?" Ang biglaang imbitasyon na ito ay nagdulot ng mas malaking kaguluhan sa bulwagan. Hindi maintindihan ng mga tao kung bakit tinatawag ng nobyo ang kanyang bayaw sa entablado sa ganitong maselang sandali. Si Paolo ay ganap na nanigas. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa entablado at namutla ang kanyang mukha. Marahil ay nagsimula na siyang makaramdam na may mali, ngunit sa harap ng pampublikong imbitasyon ng kanyang bayaw at sa titig ng daan-daang tao, hindi siya makatanggi. "Umakyat ka na, mahal," mahinang sabi ko. Tinulak siya ng bahagya sa likod. Sa isang inosenteng tono, idinagdag ko, "Baka gusto ni Kuya JC na ibahagi mo ang sikreto sa isang masayang pagsasama." Ang aking mga salita ay parang isang tusok ng karayom, ngunit sapat na para manginig si Paolo. Lumunok siya at pilit na ngumiti. Dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay tila may bigat na 1 tonelada. Nang makaakyat si Paolo sa entablado, inakbayan siya ni JC at nagsalita sa mga manonood, "Mga ginang at ginoo, hindi ba't napakagwapo at napakatalino ng aking bayaw? Ipinagmamalaki ko na magkaroon ng bayaw na tulad niya. Hindi lang siya isang mahusay na arkitekto, kundi isang kahangahangang asawa na labis na nagmamahal sa aking kapatid." Ang mga papuri ni JC ay lalong nagpagulo sa isip ni Paolo. Ngumiti na lang siya ng alanganin. At marahil, nagpatuloy si JC. Ang kanyang boses ay biglang naging makahulugan. Sobrang perpekto niya na hindi lang ang kapatid ko ang nagmamahal sa kanya, kundi pati na rin ang ibang mga babae. Hindi ba, mahal kong nobya? Lumingon si JC kay Celeste, na nakahiga pa rin sa sahig, nagpapanggap na nahimatay. Ngunit nang marinig ito, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga talukap. Ang mukha ni Paolo ay puti na parang papel. Nagsimula siyang pagpawisan ng malamig at sinubukang kumawala sa pagkakaakbay ni JC. "Bayaw, anong pinagsasabi mo? Nagkakamali lang ang lahat." "Nagkakamali?" Malakas na tumawa si JC, isang tawang walang bahid ng init. "Kung ganon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyong lahat kung ano ang pagkakamali." Pagkatapos noon, sumenya si JC sa technical team. Ang 2 malalaking LED screen sa magkabilang gilid ng entablado na orihinal na nagpapakita ng mga romantikong larawan ng magkasintahan ay biglang namatay at muling umilaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lumitaw na imahe ay hindi mga rosas o kandila. Ito ay isang video na kuha mula sa isang nakatagong anggulo sa balkonahe. Ang buong bulwagan ay napasinghap. Ang eksenang ako mismo ang nakasaksi, 1 oras lang ang nakalipas, ay malinaw na ipinalabas sa harap ng daan-daang tao ang asawa kong si Paolo na yakap-yakap at masugid na hinahalikan ang nobyang si Celeste. Suot ang kanyang damit pang kasal. Malinaw din ang tunog. Bawat kasuklam-suklam nilang salita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Yung tangang yun, abala na parang mga puppet. At yung si JC, isa lang namang utu-utong in love. Pinakasalan ko lang siya para lokohin ang mundo. Isa lang siyang tagagawa ng anak. Ang buong bulwagan ay tila sumabog. Mga sigawan, panlalait at mapanuring tingin ang walang awang ibinato sa 2 tao sa entablado. Ang pinakamaruming drama ng pangangalunya at pagtataksil ay ipinapalabas sa pinakamalinaw na paraan. Hindi na nagawang magpanggap ni Celeste. Bigla siyang tumayo, maputla at nanginginig mula ulo hanggang paa. Si Paolo naman ay halos hindi na makatayo. Umatras siya ng ilang hakbang at
itinuturo ang screen, nauutal na nagsalita. Hindi totoo yan. Edited yan. Montage lang yan. Ngunit ang kanyang mahinang pagtanggi ay hindi napatahimik ang galit ng mga tao. Basura, mga manloloko, hindi ako makapaniwala, sumabog ang mga insulto sa lahat ng dako. Ang peking pamilya ni Celeste ay hindi na rin makapag-arte. Nanigas sila, namumula sa hiya, hindi alam ang gagawin. At ako, nakaupo pa rin sa unang hilera. Muling bumuhos ang aking mga luha. Sa pagkakataong ito, hindi ito pag-arte. Ito ay mga luha ng sakit sa muling pagbabalik tanaw sa eksenang iyon at muling pagdinig sa mga makamandag na salita sa harap ng napakaraming tao. Tinakpan ko ang aking mukha. Nanginginig ang aking mga balikat. Kailangan kong ipakita ang imahe ng isang kaawa-awang biktima. Ang asawang ganap na nawasak sa harap ng malupit na katotohanan. Sa entablado, tiningnan ako ni JC. At isang kislap ng awa ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Lumapit siya at kinuha ang mikropono. Mga ginang at ginoo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay may hindi nakikitang lakas na agad nagpatahimik sa magulong bulwagan. Nakita niyo na ba? Ito ang tunay na mukha ng babaeng pakakasalan ko sana at ng lalaking minsan kong itinuring na bayaw, bahagi ng aking pamilya. Humarap siya kina Paolo at Celeste. Ang kanyang tingin ay parang dalawang kutsilyo. Mayroon pa ba kayong sasabihin? O gusto niyong ipakita ko ang isang bagay na mas interesante pa? Sina Paolo at Celeste, desperado, ay umiling na lang. Sila ay ganap na na-corner, walang paraan para makalusot. Ngunit ang lahat ng ito, patuloy ni JC, ang kanyang boses ay naging mas misteryoso at nakakatakot, ay hindi nagtatapos dito. Ang dramang ito ng pagtataksil ay sa katunayan dulo lamang ng isang mas malaking iceberg. Ang buong bulwagan ay muling natahimik. Lahat ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng nobyo. Kinuha ni JC ang isang bunton ng mga dokumento mula sa bulsa ng kanyang suit at itinaas ito para makita ng lahat. Ang talagang gusto nila ay hindi pag-ibig, kundi ito. Ano ang laman ng mga dokumentong iyon? At ano ang kaugnayan nito sa taong, ayon sa aking kapatid, ay siyang nagagalaw ng mga tali mula sa anino. Lahat ng tingin ay nakatutok sa mga papel sa kamay ng aking kapatid, naghihintay na isang mas masahol na katotohanan ang may lantad. Ang bunton ng mga dokumento sa kamay ni JC ay parang isang misteryosong bagay na kumuha ng atensyon ng lahat sa bulwagan. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga, naghihintay kung saan hahantong ang palabas na ito. Tumingin din sina Paolo at Celeste at sa kanilang mga desperadong mata, ngayon ay may bakas na ng takot. Marahil ay alam nila, higit kanino man, kung ano ang nilalaman ng mga papel na iyon. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ito, sabi ni JC sa mabagal at malinaw na boses, nais ko munang magkuwento ng isang maikling istorya, ang kuwento ng isang matanda at tusong alamid na gumamit ng dalawang musang para magnakaw sa isang manukan. Inilibot niya ang kanyang tingin sa bulwagan, isang matalim na sulyap sa ilang mga bisita na nakaupo sa VIP section. Napansin ko ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, malaki ang katawan at nakasuot ng eleganteng kulay abong suit na biglang naging tensyonado. Bahagya siyang umubo at inayos ang kanyang kurbata. Ang alamid, patuloy ni JC, alam niyang mahigpit na binabantayan ang manukan kaya hindi siya naglakas loob na kumilos mag-isa. Kaya't humanap siya ng dalawang musang, isang lalaki at isang babae. Pinangakuan niya sila ng masaganang buhay, pagkain at damit. Kailangan lang nilang tulungan siyang isakatuparan ng isang plano. Ang babaeng musang ay may misyon na akitin ang punong tandang, ang magiging may-ari ng manukan. Ang lalaking musang naman ay may misyon na ligawan ang kapatid ng punong tandang, isang inosenteng inahin para maging bahagi ng pamilya. Nang marinig ko ito, hindi ko na kailangang umarte. Totoong mga luha na ang bumuhos. Ang patalinghagang kwento ng aking kapatid ay parang isa pang kutsilyong sumasaksak sa aking sakit. Ako ang inosenteng inahin na iyon. Ang kanilang huling layunin, naging mas malamig ang boses ni JC ay matapos makuha ang tiwala, dahan-dahang buksan ang mga pinto at sirain ang mga bakod para ang matandang alamid mula sa labas ay makapasok ng tahimik
at sakupin ang buong manukan. Hindi ba't perpektong plano? Tumingin siya ng diretso kina Paulo at Celeste. Kayong dalawang musang, pamilyar ba sa inyo ang kuwentong ito? Walang masabi sina Paulo at Celeste. Yumuko na lang sila. At ito, itinaas ni JC ang mga dokumento. Ito ang detalyadong plano at ang mapang iginuhit ng matandang alamid para sa dalawang musang. Ang mapa na nagsasabi kung anong daan ang tatahakin at kung saan sisirain ang bakod. Ito ang kumpletong plano para sakupin ang Solar Group, ang pinaghirapan ng aming mga magulang. Ipinakita niya ang mga dokumento isa-isa. Ang nilalaman ay direktang ipinapakita sa malaking screen, mga numero, graph at maruruming estratehiya sa negosyo ang malinaw na lumitaw. Ang kanilang plano ay hindi lang limitado sa paglihis ng pondo. Kasama rito ang paglikha ng mga peking iskandalo, pagsira sa kredibilidad ni JC at pag-uudyok ng mga alitan sa loob para sa huli ay lumikha ng mga kondisyon para mabili ng isang kalabang kumpanya ang Solar Group sa napakamurang halaga. At ang pangalan ng kalabang kumpanyang iyon ay malinaw na nakasulat, Imperyo Dorado. Muling nagbulungan ang buong bulwagan. Ang Imperyo Dorado ay hindi isang hindi kilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Ito ay isang umuusbong na puwersa na mabilis na umangat gamit ang mga mapangahas at kontrobersyal na hakbang. At ang lalaking nakasuot ng kulay abong suit na nagpakita ng kakaibang kilos kanina ay walang iba kundi ang presidente ng Imperyo Dorado, si Mr. Morales. Ngayon, lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Namutla si Mr. Morales, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at sinubukang umalis sa bulwagan. Mr. Morales, saan ka pupunta ng nagmamadali? Ang boses ni JC ay parang isang hindi nakikitang lubid na itinali sa kanyang mga bukong-bukong. Mayroon pang pinakamagandang bahagi. Ayaw mo yung palampasin. Lumingon si Mr. Morales at pilit na ngumiti. Presidente Soler, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Wala akong kinalaman sa mga panloob na usapin ng inyong kumpanya. Walang kinalaman? Malamig na tumawa si JC. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag ang iyong mga lihim na pagpupulong sa dalawang ito? At ang perang ipinadala mo kay Miss Celeste para makapagpanggap siyang isang mayamang dalaga at ang pangako ng isang posisyon bilang project director kay Mr. Paolo kung magiging maayos ang lahat. Bawat tanong ni JC ay isang malakas na suntok na halos hindi na makatayo si Mr. Morales. Alam kong hindi lang basta nagsasalita ang kapatid ko. Hawak niya ang lahat ng ebidensya. Sakto namang dalawang lalaking naka-plain clothes na mukhang pulis ang dahan-dahang lumapit sa mesa ni Mr. Morales. Wala silang sinabi, tinitigan lang nila siya ng seryoso na pagtanto ni Mr. Morales na lahat ng kanyang mga daan palabas ay sarado na. Bumagsak siya sa kanyang upuan, basang-basa ng pawis ang noo. Ang palabas na maingat niyang binuo ay malapit ng matapos. Ang matandang alamid ay sa wakas ay na-corner na. Ako, na nakaupo sa ibaba, ay pinanood ang lahat. Ang aking puso ay hindi na puno ng personal na sakit, kundi ng galit sa kabuktutan at kalupitan ng mundo ng negosyo. Para sa tubo, kaya nilang tapakan ang lahat pag-ibig, pamilya, kahit na ang karangalan. Ang asawa kong si Paolo, na minsan kong minahal ng lubos, ay isa lamang tau-tauhan sa chessboard ng iba. Ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa para sa isang walang lamang pangako. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, wala nang kayabangan, kundi isang hungkag at matinding desperasyon. Nawala na sa kanya ang lahat, pag-ibig, karangalan at ang kanyang hinaharap. Sa entablado, matapos ilantad ang buong sabwatan, lumingon sa akin si JC. Naglakad siya sa aking direksyon nang walang imik at inilahad ang kanyang kamay. Kinuha ko ang kanyang kamay at sabay kaming umakyat sa entablado. Kinuha niya ang mikropono at ang kanyang boses ay hindi na matalim kundi lumambot na may bahid ng habag. Mga ginang at Ginoo, ang taong pinakamas nasaktan sa kuwentong ito ay hindi ako kundi ang aking kapatid na si Sofia. Kinailangan niyang tiisin ang panlilinlang at pagtataksil ng lalaking labis niyang minahal. Siya ay ganap na inosente.
Lumingon siya sa akin at sa isang tingin na puno ng pagmamahal, sinabi, Sofia, pasensya na at kinailangan mong pagdaanan ito. Sana ay mas maaga kong napansin. Sana ay mas naprotektahan kita. Umiling lang ako at muling bumuhos ang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng emosyon at pasasalamat. Ang kasal ngayon, patuloy ni JC, ay walang nobya, ngunit magpapatuloy ang salo-salo. Inaasahan ko na lahat ng aming mga kagalang-galang na bisita ay mananatili at ituring ito bilang isang pagdiriwang para sa katotohanan. Ang buong bulwagan ay nagsabog sa palakpakan. Hindi sila pumapalakpak para sa isang kasal, kundi para sa katapangan at tagumpay ng hustisya. Nang akala kong tapos na ang lahat, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa nobya na nakabagsak sa sahig. Biglang tumayo si Celeste, hinugot ang isang matulis na hairpin mula sa kanyang ayos at sa isang baliw na tingin, sumugod sa akin. Kasalanan mo to. Kasalanan mo ang lahat. Ang baliw na kilos ni Celeste ay napakabilis at biglaan na nagpatulala sa lahat. Ang hairpin na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ay lumipad patungo sa akin na parang isang may lasong palaso. Nanigas ako. Blanko ang isip. Nakita ko ang panganib, ngunit hindi ako makagalaw. Maging si JC na nasa tabi ko ay walang oras na makialam. Nang ilang sentimetro na lang ang layo ng dulo ng hairpin sa aking mukha, isang anino ang mabilis na sumulpot mula sa likuran. Walang iba kundi si Paulo. Humarang siya sa harap ko gamit ang buong katawan niya. Ang matulis na dulo ng hairpin ay dumaplis sa kanyang balikat, nag-iwan ng pulang mantsa ng dugo sa kanyang puting damit. Ah! Sigaw ni Paulo sa sakit, pasuray-suray na umatras. Tila nagulat si Celeste sa sarili niyang ginawa at sa reaksyon ni Paulo. Nabitawan niya ang hairpin at nanatiling tulala, maputla. Noon na tumakbo ang mga security guard ng hotel para pigilan siya at dalhin palayo. Ang bulwagan ay muling nagulo. Tumakbo si JC para tulungan si Paulo. Ayos ka lang? Si Paulo, na nakangiwi sa sakit, ay umiling. Hindi siya tumingin kay JC, kundi sa akin. Ang kanyang tingin ay napakakomplikado. May pagsisisi, sakit at sa paano man, isang uri ng ginhawa. Sofia, ikaw, ayos ka lang ba? Tiningnan ko ang mansa ng dugo sa kanyang balikat. Ang puso ko'y puno ng magkahalong damdamin. Bakit niya ginawa iyon? Paano nagawang isakripisyo ng lalaking walang awang nanloko at gumamit sa akin ang kanyang buhay para protektahan ako? O isa na naman ba itong pag-arte? Isang pagtatangka na makuha ang huling piraso ng aking awa. Dalhin niyo siya agad sa klinik. Utos ni JC sa staff ng hotel. Habang dinadala si Paulo, dinala rin ng 2 pulis na naka-plain clothes si Mr. Morales. Ang presidente ng Imperyo Dorado ay wala ng itsurang makapangyarihan. Isa na lamang siyang matandang bigo, naglalakad na nakayuko sa gitna ng mga akusasyon at paghamak ng mga tao. Ang komedya ng kasal ay sa wakas ay natapos na. Muling kinuha ni JC ang mikropono at sinubukang pakalmahin ang mga bisita. Mga ginang at ginoo, muli akong humihingi ng paumanhin sa hindi inaasahang insidente. Ang aming salusalo ay kailangan ng magtapos dito. Sa ngalan ng pamilya, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pagdalo. Nagsimulang umalis ang mga bisita isa-isa, dala ang isang hindi malilimutang kwento. Ang dating maningning na wedding hall ay ngayon ay tila malungkot at malamig, parang isang guho. Kami ni JC ay naiwang tahimik sa bakanting espasyo. Isang matinding pagod ang bumalot sa amin. Tapos na ang lahat. Sofia, marahang tinapik ni JC ang aking balikat. Tumango ako, ngunit isang malaking tanong pa rin ang nasa isip ko. Kuya, paano mo nalaman ang lahat? Yung plano para sa kumpanya, ang papel ni Mr. Morales. Paano? Tumingin sa akin si JC at ngumiti ng malungkot. Dahil hindi lang ako ang gustong maglantad sa kanya. Ikinwento sa akin ng kapatid ko ang isa pang istorya. Isang kwentong nakatago sa loob ng maraming taon. Bago pumanaw, ang aming ama ay isang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Mr. Morales. Magkasama nilang itinayo ang pundasyon ng parehong kumpanya. Ngunit ang mismong si Mr. Morales din ang, sa pamamagitan ng maruruming paraan,
ay niloko ang aming ama para makuha ang lahat ng kanyang shares at dalhin siya sa pagkalugi. Ang dagok na iyon ang naging dahilan para magkasakit ang aming ama at di nagtagal, lumala ang kanyang kalusugan at pumanaw siya. Palagi akong may duda sa pagkamatay ni Papa. Naging mas malalim ang boses ni JC. Matapos kong manahin ang kumpanya, nagsimula akong mag-imbestiga ng palihim at unti-unti nakahanap ako ng mga ebidensya ng kanyang mga krimen. Pero napakatuso niya at itinago niya ang lahat ng bakas. Hindi ako kailanman nagkaroon ng sapat na ebidensya para pabagsakin siya hanggang sa lumitaw si Celeste, patuloy ng kapatid ko. Noong una, nalinlang din ako ng kanyang inosenteng anyo. Pero napansin kong masyadong maraming pagkakataon. Palagi niyang nababanggit ang mga proyekto kung saan kalaban namin ang Imperyo Dorado, kaya pinaiimbestigahan ko siya at natuklasan ang ugnayan nila ni Mr. Morales. Napagtanto kong sinusubukan niyang ulitin sa akin ang parehong script na ginawa niya sa ating ama. At nagpasya akong ito na ang aking pagkakataon para ipaghiganti si Papa. Nang marinig ko iyon, sumikip ang dibdib ko. Sa likod ng tagumpay ng kumpanya, dinala pala ng kapatid ko ang isang napakabigat na pasanin ng paghihiganti. Kinailangan niyang mamuhay sa isang kasinungalingan, makipagplastikan sa babaeng pakakasalan niya, naghihintay sa araw na mapapabagsak niya ang kanyang kaaway. Kung ganon, lahat ay nasa plano mo. Karamihan, oo, tumango si JC. Maliban sa isang bagay, hindi ko alam na kasama rin ang asawa mo sa plano niya. At lalong hindi ko alam na ikaw ang magiging mitsa ng lahat ng ito. Ang paglitaw mo, ang iyong katapangan, ang hindi inaasahang variable, ang tiyak na dagok na nagpabagsak sa kanya nang walang oras para makagalaw. Tumingin sa akin ang kapatid ko nang may pagmamalaki, ang bunso ko, lumaki ka na talaga. Ngumiti ako sa gitna ng mga luha. Nanalo kami, magkasama, nanalo kami. Di nagtagal, isang empleyado ng hotel ang dumating para ipaalam sa amin na nalapatan na ng paunang lunas si Paulo. Hindi malalim ang sugat, ngunit kailangan niyang pumunta sa ospital para sa anti-tetanus shot at mas masusing pagsusuri. Sabi niya, gusto niya akong makausap sandali bago umalis. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli ay tumango. Gusto kong malaman kung may natitira pang katapatan sa kanya. Pumasok ako sa klinik. Nakaupo si Paulo sa isang kama, may benda sa balikat. Mukha siyang gusgusin. Ang kanyang designer suit ay lukot, ang kanyang damit ay may mantsa ng dugo, at ang kanyang mukha ay walang sigla. Nang makita ako, tiningala niya ako, ang tingin ay puno ng pagsisisi. Pasensya na, Sofia. Anong silbi ng paumanhin ngayon? Malamig kong tanong. Hindi ako umaasang mapapatawad mo ako. Sabi niya, yumuko. Gusto ko lang sabihin sa'yo, yung sandaling tumalon ako para protektahan ka. Totoo yun, hindi yun pag-arte. Tinitigan ko siya ng tahimik. Sa loob ng 5 taon, patuloy niya sa paos na boses, nabuhay ako sa kasinungalingan. Lumapit ako sa iyo dahil sa plano ni Mr. Morales para sa pera. Pero kalaunan, nagsimula akong magkaroon ng tunay na nararamdaman para sa iyo. Ang iyong kabaitan, ang iyong kabutihan. Nahulog ang loob ko sa iyo. Pero masyado na akong malalim. Hindi na ako makaatras. Gusto kita at gusto ko rin ang pera at katayuan. Binalot ng kasakiman ang isip ko. Tumingala siya sa akin at nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Ngayon, sa harap ng panganib, napagtanto ko, ang tanging gusto kong protektahan ay ikaw. Pero huli na ang lahat. Pinakinggan ko ang kanyang huling pag-amin nang walang anumang emosyon sa aking puso. Pag-ibig, marahil ay mayroon, ngunit ang pagtataksil at sakit na idinulot niya sa akin ay pinatay na ang pag-ibig na iyon. Itabi mo yang mga salitang yan para sa hukom, sabi ko nang walang ekspresyon. Sa pagitan natin, tapos na ang lahat. Tumalikod ako at lumabas. Iniwan siyang mag-isa kasama ang kanyang pagsisisi at mga huling luha. Sa sandaling sumara ang pinto ng klinik, opisyal at tuluyan na ring nagsara ang pinto ng aking 5 taong pagsasama. 1 linggo pagkatapos ng magulong kasal, unti-unting huminahon ang lahat, ngunit malaki pa rin ang epekto nito.
Ang kaso ng Imperyo Dorado ay naging isang iskandalong yumanig sa mundo ng negosyo. Si Mr. Morales, Celeste, at ilang iba pang matataas na ehekutibo ay inaresto at inimbestigahan para sa pandaraya, paglustay at industrial espionage. Sa kabila ng kanyang pagliligtas sa akin, hindi na iwasan ni Paolo ang kanyang pagkakasangkot. Bilang isang mahalagang bahagi ng plano, ipinatawag siya para magbigay ng testimonya at hinarap ang hindi maiiwasang hustisya. Inihain ko ang divorce petition at ang buong proseso ay naging mabilis at walang alitan. Napagpasyahan naming ibenta ang aming bahay, ang tanging mahalagang ari-arian namin. Ayaw kong magtago ng anumang bagay na magpapaalala sa akin ng isang nakaraang puno ng kasinungalingan. Matapos maayos ang lahat, naramdaman kong kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Nagpasya akong maglakbay mag-isa, pumunta sa isang malayong lugar para linawin ang aking isip at magsimula ng bagong buhay. Pinili ko ang Palawan, ang isla ng kapayapaan, isang lugar na sapat na tahimik para pagalingin ang aking mga sugat. Sa mga araw ko sa Palawan, hindi ako masyadong bumisita sa maraming lugar. Ginugol ko lang ang aking oras sa paglalakad sa mga dalampasigan ng El Nido, pag-upo sa mga maliliit na coffee shop, pagbabasa at pagsusulat. Matapos ang napakaraming unos, napagtanto ko na ang talagang kailangan ko ay kapayapaan ng isip. Isang hapon, habang nakaupo ako sa isang cafe na may tanawin ng dagat, nag-iisip ng mga ideya para sa isang bagong proyekto, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa aking tabi. Hello, ang liit naman ng mundo. Tumingala ako at nagulat. Ito ang pulis na humawak sa aking kaso ng aksidente sa kotse noon. Ang bigla niyang paglitaw ay bahagyang ikinagulat ko. Hindi na siya nakasuot ng kanyang istriktong uniforme, kundi isang komportableng jacket at maong. Mukha siyang mas bata at mas madaling lapitan. Ang hangin ng hapon ay bahagyang hinahawi ang kanyang buhok. Hello, ngumiti ako. Sinusubukang itago ang aking pagkagulat. Nagkataon lang na nandito ka. Nagbabakasyon ka ba? Halos ganoon na nga, sagot niya. Isang banayad ng ngiti ang nagpakita ng bahagyang dimple. Na-assign ako dito, ilang linggo na ang nakalipas. Masasabing, nagsisimula ako ng bagong buhay. Tumingin siya sa aking notebook at ballpen. Nagtratrabaho ka ba? Pasensya na kung naistorbo kita. Hindi. Katatapos ko lang. Mabilis kong isinara ang notebook. Nag-alinlangan siya sandali. Okay lang ba kung makiupo ako? Puno na kasi ang cafe at ito na lang ang bakanting lugar. Tumingin ako sa paligid at totoo nga, puno ang maliit na cafe. Siya, upo ka. Huminga siya ng upuan at umupo sa harap ko. Umorder ng mainit na kape. Nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ko alam ang sasabihin. At mukhang naghahanap din siya ng angkop na paksa. Sa kasal nung araw na iyon, sa wakas ay binasag niya ang katahimikan. Nakita ko ang lahat. Napakatapang mo. Bahagya akong nagulat sa kanyang sinabi. Akala ko nandoon lang siya para sa kaso. Hindi ko inasahang napansin niya ang ibang bagay. Salamat. Mabuti na lang at tapos na ang lahat. Ako nga pala si David. Bigla niyang pagpapakilala. Sofia, sagot ko. Nice to meet you, David. Nagsimula kaming mag-usap. Noong una, mga magagaang usapan lang tungkol sa Palawan, trabaho at mga hilig. Pero unti-unti, lumalim ang aming pag-uusap. Ikinuwento ni David kung bakit siya nalipat. Matapos ang ilang taon sa nakaka-stress na kapaligiran ng Maynila, naramdaman niyang pagod na siya at gusto niyang manirahan at magtrabaho sa isang mas tahimik na lugar. Mahal niya ang mga bundok, ang mga kagubatan at ang sariwang hangin ng isla. Ibinahagi ko rin ang aking kwento, hindi ang masakit na detalye ng pagtataksil, kundi ang aking desisyon na iwanan ang lungsod at ang aking pagnanais na makahanap ng bagong balanse sa buhay. Napagtanto namin na mayroon kaming pagkakatulad. Pareho kaming nasa isang paglalakbay para maghanap ng bagong simula. Si David ay isang kaakit-akit na kausap. Matalino siya at masayahin, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang bagay na tahimik at malalim, katangian ng isang taong maraming pinagdaanan. Ang pakikipag-usap sa kanya ay nagparamdam sa akin ng kapanatagan, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naranasan. Nagsimulang dumilim at umilaw ang mga mainit na dilaw na ilaw ng kafe,
lumilikha ng isang romantikong kapaligiran. Hindi ko alam kung gaano na tayo katagal nag-uusap. Gabi na pala, sabi ni David, tumingin sa kanyang relo. Kailangan ko nang bumalik sa headquarters. Masaya akong nakilala kita, Sofia. Ako rin, ngumiti ako. Ngayong weekend, muli siyang nag-alinlangan. Nagpaplano akong mag-hike sa isa sa mga bundok dito at iniisip ko, kung hindi ka abala, gusto mo bang sumama? Ang kanyang imbitasyon ay nagpatibok sa aking puso. Hiking? Hindi ko pa yun nasubukan. Kung gaano, mas lalo mong dapat subukan, ngumiti siya. Ang hangin doon ay napakaganda. Nakakatulong para mailabas ang lahat ng stress. Nag-isip ako sandali at pagkatapos ay tumango. Sige, gusto ko yan. Pagkatapos ng pagkikita na iyon, nagkaroon kami ni David ng aming unang date. Sabay kaming umakyat sa bundok, naglakad sa malawak na mga kagubatan at natuklasan ang mga maliliit na restauran na nakatago sa mga eskinita. Kasama si David, hindi na ako ang babaeng kailangang magpakatatag, ang babaeng dapat magduda sa lahat. Binigyan niya ako ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Hindi siya nagtanong tungkol sa aking nakaraan. Hindi niya ako pinilit na balikan ang mga masasakit na alaala. Tahimik lang siyang nanatili sa aking tabi. Ibinabahagi sa akin ang mga maliliit na kagalakan ng buhay. Ang aming nararamdaman para sa isa't isa ay natural na lumago, tulad ng hamog sa umaga. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng isang lawa, pinagmamasdan ang tahimik na tubig na sumasalamin sa liwanag ng buwan, biglang hinawakan ni David ang aking kamay. Sofia, naging malalim at mainit ang kanyang boses. Alam kong marami kang pinagdaanan. Ayaw kong buksan muli ang mga sugat. Gusto ko lang sabihin, kung papayagan mo ako, gusto kong maging taong kasama mong susulat ng bagong kabanata ng iyong buhay. Isang kabanatang puno ng kagalakan at kaligayahan. Tiningnan ko ang kanyang mga tapat na mata at naantig ang aking puso. Muling bumuhos ang aking mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Wala akong sinabi, tumango lang ako at hinigpitan ang hawak sa kanyang mainit na kamay. 2 taon ang lumipas. Mommy, bilis na. Hinihintay na tayo ni Daddy at ni Tito JC sa labas. Narinig ko ang masayang boses ng aking maliit na anak na si Clara mula sa pinto. Ngumiti ako at inayos ang laso sa kanyang buhok. Parating na si Mommy Princess. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Nakita ko ang imahe ng isang babaeng nagniningning sa kaligayahan, espesyal na araw ngayon. Ito ang aming unang anibersaryo ng kasal ni David at ito rin ang araw na pupunta ang buong pamilya sa Maynila para dumalo sa pagbubukas ng bagong branch ng Solar Group. Ang aking buhay ay ganap na nagbago. Pagkatapos ng di malilimutang biyahe sa Palawan, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig at kaligayahan. Si David, pagkatapos ng ilang panahon, ay nag-request na bumalik sa Maynila para makasama ako. Sabi niya, kung nasaan ako, nandoon ang kanyang kapayapaan. Nagkaroon kami ng isang maliit at mainit na kasal sa dalampasigan, kasama lang ang aming mga mahal sa buhay. Ang aking kapatid na si JC ay natagpuan din ang kanyang sariling kaligayahan. Nahulog ang loob niya sa isang mabait na guro at kamakailan lang ay nagkaroon sila ng unang anak, isang malusog na batang lalaki. Ang Solar Group, sa ilalim ng pamumuno ni JC at sa aking suporta, ay lumago ng husto, naging isa sa mga nangungunang kumpanya sa industriya nito. Habang umaandar ang kotse sa pamilyar na highway, nakaupo si Clara sa aking kandungan, daldal ng daldal at itinuturo ang lahat ng nakikita niya. Si David, sa driver's seat, ay paminsan-minsan ay lumingon para tingnan kami ng may tingin na puno ng pagmamahal. Nang dumaan ang kotse sa isang malaking bilangguan, bigla akong natahimik. Alam kong sa loob niyon, may mga taong nagbabayad sa kanilang mga pagkakamali. Narinig ko na malapit nang mabigyan ng mas maikling sentensya si Paolo dahil sa kanyang mabuting pag-uugali. Narinig ko rin na si Celeste ay tuluyang nasiraan ng bait at inilipat sa isang mental hospital para sa paggamot. At si Mr. Morales, matanda at sakitin, ay sa wakas ay bumagsak sa likod ng rehas. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang aking puso ngayon ay puno ng kapayapaan. Ang lahat ng puot ay naiwan na
at ang pag-ibig at pagpapatawad ang pumalit dito. Ang pagbubukas ng branch ay isang malaking tagumpay. Sa gitna ng masayang kapaligiran, nakatanggap ako ng isang magandang buke ng mga puting rosas na walang pangalan. Sa loob, may isang maliit na card na may nanginginig na sulat kamay. Congratulations. Maging masaya ka sana. Alam ko kung kanino galing. Marahil ay may isang taong sa isang lugar na nagmamasid sa akin at taos-pusong hinihiling ang aking kaligayahan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng party, nang mahimbing nang natutulog si Clara, kami ni David ay tumayo sa balkonahe ng hotel, pinagmamasdan ang maningning na mga ilaw ng gabi. Niyakap niya ako mula sa likuran at isinandal ang kanyang baba sa aking balikat. Salamat, bulong niya, sa pagdating sa buhay ko, sa pagbibigay ng kahulugan sa aking mga araw. Ngumiti ako, humarap at isinandal ang aking ulo sa kanyang matipunong dibdib. Ako dapat ang mas magpasalamat. Salamat sa paghilom sa lahat ng sugat sa akin. Nagyakapan kami ng tahimik, ramdam ang kaligayahan ng kasalukuyan. Ang buhay ay tunay na parang isang mahabang paglalakbay na may hindi mabilang na mga sanga. May mga sandaling akala ko ay nahulog na ako sa bangin ng kawalan ng pag-asa, ngunit sa pinakamadilim na lugar ko natagpuan ang liwanag ng aking buhay. Isang bagong simula, isang bagong kaligayahan, lahat ay nasa aking mga bisig na. Pagkatapos ng biyahe sa Maynila, bumalik kami sa aming tahimik na routine. Ang aming maliit na bahay ay muling napuno ng tawa ni Clara at ng init ng pamilya. Madalas ding dumalaw ang aking kapatid na si JC tuwing weekend kasama ang kanyang asawa at anak. Ang makita ang aking anak at pamangkin na naglalaro ng magkasama, naramdaman kong ganap ng gumaling ang aking puso. Ang nakaraan ay tila napakalayo na. Isang lumang kwento na lang na paminsan-minsan kong naaalala. Ang hindi kilalang buke ng mga puting rosas at ang card ay itinuring ko na lang bilang isang huling paumanhin mula sa isang kamag-anak ni Paulo. Hindi ko na gustong isipin pa ito. Itinago ko ang card sa isang sulok ng drawer at isinara ito na parang isinasara ang isang lumang kabanata. Ngunit ang buhay ay hindi laging kasing tahimik ng isang lawa. Ang mga unang alon ay nagsimulang mabuo ng napakabagal na. Sa una ay akala ko'y dahil lang ito sa aking pagiging sensitibo. Minsan, habang nagmamaneho, may pakiramdam akong may isang pamilyar na itim na kotse na sumusunod sa akin. Ngunit kapag tiningnan ko ng mabuti sa salamin, nawawala ang kotse sa trapiko. Isang beses, habang naglalaro kami ni Clara sa isang parke malapit sa bahay, naramdaman kong may nakatitig sa amin mula sa isang malayong bangko. Isa siyang babaeng nasa katanghaliang gulang, eleganteng manamit, may malapad na sombrero at salaming pang-araw na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Nang tingnan ko siyang muli, agad siyang lumingon at mabilis na umalis. Nang ikwento ko ito kay David, tumawa lang siya at niyakap ako. Nag-iisip ka na naman ng sobra. Isa ka ng matagumpay at magandang ehekutibo ngayon. Normal lang na may humanga sa'yo. Ngunit alam kong sinabi lang iyon ng asawa ko para pakalmahin ako. Ang kanyang instinct bilang pulis ay nagpa-alerto rin sa kanya ng tahimik. Check ko ang mga security camera sa paligid ng bahay. Hindi masamang mag-ingat, dagdag niya. Ang insidenteng iyon ay mabilis ding nalimutan. Hanggang sa ikalawang kaarawan ni Clara, ang party ay simple lang sa bahay. Kasama lang ang pamilya ni JC at ilang malalapit na kaibigan. Habang masayang kumakanta ang lahat ng happy birthday, biglang tumunog ang doorbell. Si David ang nagbukas at bumalik na may dalang isang napakagandang nakabalot na regalo, ngunit medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Galing sa isang courier, sabi niya, regalo para kay Clara, pero walang pangalan ang nagpadala. Nagulat kaming lahat. Kinuha ko ang kahon at isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa akin. Ang kahon ay binalot sa mataas na kalidad na papel, tinalian ng isang elaboradong laso. Malinaw na pinaghandaan ito. Baka galing sa isang business partner na humahanga sa iyo, hula ni JC. Inisip ko rin iyon. Marahil ay isang regalo mula sa negosyo. Maingat kong binuksan ang kahon sa ilalim ng mausisang tingin ng lahat. Sa loob, sa isang malambot na velvet, ay isang maliit at magandang pulseras na gawa sa puting ginto. Ang pendant nito ay isang pinong inukit na bulaklak ng lotus
na may maliit na diamante sa gitna na kumikinang. Napakahalagang regalo, ngunit ang nagpatigil sa akin ay hindi ang halaga nito, kundi ang maliit na card na kasama nito. Ang sulat kamay sa card ay malambot, elegante at napakapamilyar. Binuksan ko ang card na nanginginig ang mga kamay at sa loob ay may isang maikling linya. Maligayang kaarawan sa aming munting apo mula sa iyong lola. Sa aming munting apo mula sa iyong lola. Ang salitang lola ay parang isang kidlat na tumama sa aking isip. Sino? Sino ang lola? Ang aking ina ay pumanaw na. Ang aking biyenan, ang ina ni David, ay nasa probinsya at hindi ganoon kaganda ang sulat kamay, lalo na ang aking dating biyenan. Nanginginig, kinuha ko ang card at inihambing ito sa sulat kamay ng card mula sa mga puting rosas. Magkapareho sila. Iisang tao, isang taong nagpapakilalang lola ng aking anak. Sofia, anong nangyari? Namumutla ka. Niyugyug ako ni David. Hindi ako sumagot. Ipinakita ko lang sa kanya ang card. Binasa ni David ang card at kumunot ang kanyang mga kilay. Kinuha niya ang pulseras at sinuri ito. Kakaiba to, sabi niya. Sino ang taong ito? Paano niya nalaman ang kaarawan ni Clara at nagpadala ng ganito kamahal na regalo? Napaupo ako sa upuan. Gulong-gulo ang isip. Biglang pumasok sa isip ko ang mga nagkalat na imahe, ang itim na kotseng sumusunod, ang misteryosong babae sa parke, ang hindi kilalang bouquet ng rosas, at ngayon, isang pulseras na may card na nagsasabing mula sa iyong lola. Hindi ito pagkakataon. May isang tao, isang babae, na tahimik na nagmamasid sa aking buhay at sa buhay ng aking anak. Marami siyang alam tungkol sa amin, napakayaman niya, at tinatawag niyang lola ang sarili niya. Pero paano? Ang aking ina ay namatay maraming taon na ang nakalipas sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Ako mismo ang nakakita ng larawan ng kanyang libing at kasama ko si JC na naghatid sa kanya sa huling hantungan. Walang pagkakamali. Kung ganon, sino ang babaeng ito? Isang malayong kamag-anak na hindi ko kilala o isang mas malaking sikreto na wala akong kaalam-alam? Tiningnan ko ang aking maliit na anak. Si Clara ay tumatawa pa rin, walang kamalay-malay sa bagyong tahimik na namumuo sa paligid niya. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko hahayaang may manakit sa aking anak. Kailangan kong alamin ang katotohanan. Sino man ang misteryosong babaeng iyon, anuman ang kanyang layunin, kailangan ko siyang hanapin. Ang tahimik na buhay na pinaghirapan kong makuha ay tila haharap na naman sa isang bagong unos na umiihip mula mismo sa nakaraang akala ko'y kilalang kilala ko na. Ang misteryosong regalo ay tuluyang sumira sa masayang kapaligiran ng party. Pagkaalis ng mga bisita, kami na lang ni David at ang pamilya ni JC ang naiwan. Sinuri ng kapatid ko ang pulseras, seryoso rin ang mukha. Hindi ito simpleng bagay, mahina niyang sabi. Ang isang custom-made na pulseras na ganito, puting ginto na may diamante, libo-libo ang halaga nito. Hindi ordinaryong tao ito. Ang aking hipag, isang matalino at mahinhing babae, ay nagsalita rin. Hindi kaya galing sa pamilya ng dati mong asawa, Sofia? Baka sinusubukan nilang mapalapit sa bata sa ganoong paraan. Imposible. Mariin akong umiling. Wala silang motibo para gawin yon. At higit sa lahat, hindi ito ang kanilang sulat kamay. Si David ay nanahimik sandali, nag-iisip at sa huli ay nagsalita ng may seryosong tono ng isang pulis. Ang unang kailangan nating gawin ay alamin kung saan nanggaling ang regalong ito. Dadalhin ko ang kahon at ang pambalot sa crime lab. Baka may mahanap na fingerprints. At susuriin ko ang lahat ng security camera sa mga kalapit na kalye para matunton ang sasakyan ng courier. Sumang-ayon si JC. Tama. Gagamitin ko rin ang aking mga koneksyon para magtanong sa mga kilalang alahero kung may nakakakilala sa disenyo ng pulseras na ito. Kakaiba ang disenyo ng lotus. Malamang na custom order ito. Napatigil ang aming usapan. Kahit anong teorya ang aming isipin, walang makapagpaliwanag sa paglitaw ng taong ito na nagpapakilalang lola. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Niyakap ko ang aking anak
habang pinagmamasdan ang kanyang natutulog na mukha. Isang hindi nakikitang takot ang bumabalot sa akin. Sino ang babaeng iyon? Ano ang gusto niya sa aking anak? May masama ba siyang balak? Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa pagkabalisa. Ginawa ni na David at JC ang lahat para mag-imbestiga, ngunit lahat ng lead ay tila patungo sa isang dead end. Ang courier service ay isang maliit na kumpanya. Ang nagpadala ay nagbayad ng cash at gumamit ng peking pangalan. Ang mga security camera ay nagpakita lamang ng isang ordinaryong delivery man. Walang alaherong nakakilala sa disenyo. Ang misteryosong babae ay tila maingat na kinakalkula ang lahat, hindi nag-iwan ng anumang bakas. Nang makitang walang pag-usad ang investigasyon, lalo akong nabalisa. Nagpasya akong hindi na ako maaaring maghintay na lang. Kailangan kong hanapin ang mga sagot sa aking sarili. Nagpasya akong magsimula sa aking nakaraan, sa kung ano ang alam ko tungkol sa aking ina. Humingi ako ng ilang araw na leave, iniwan si Clara sa aking biyenan, at bumalik mag-isa sa lumang bahay ng aming mga magulang sa probinsya kung saan kami lumaki. Matagal na akong hindi nakakabalik. Ganoon pa rin ang bahay, nababalutan ng alikabok ng panahon, ngunit bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng mga masasayang alaala ng aking ina. Sinimulan kong linisin ang attic, kung saan itinatago ng aking ina ang mga lumang gamit at alaala ng pamilya. Umaasa akong makahanap sa gitna ng mga bagay na iyon ng anumang clue tungkol sa misteryosong babae, anumang sikretong hindi niya kailanman ikinuwento. Isa-isa kong binuklat ang mga lumang photo album, itim at puting mga larawan, mga kupas na kulay. Ang aking ina, maganda at masigla sa kanyang kabataan. Ang aking mga magulang, masaya sa araw ng kanilang kasal. At mga larawan namin ni JC noong bata, nakangiti habang karga-karga ng aming mga magulang. Paulit-ulit kong tiningnan ang mga ito, ngunit wala akong nakitang isang babaeng mukhang mayaman at hindi pamilyar. Nang malapit na akong sumuko, nasagi ng aking kamay ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng isang lumang baul. Nakalak ito. Matapos ang ilang sandali, nabuksan ko ito. Sa loob, walang alahas o pera, kundi isang bunton ng mga naninilaw na sulat, maingat na tinalian ng isang lilang laso. Kinuha ko ang mga sulat, nanginginig ang mga kamay. Ang sulat kamay ay hindi sa aking ina o ama. Ito ay sulat kamay ng isang babae malambot, elegante at kaparehong kapareho ng nasa birthday card ni Clara. Naramdaman kong tumigil ang pagtibok ng aking puso. Mabilis kong binuksan ang unang sulat. Mahal kong kapatid na Carmen, 1 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Hindi ko pa rin makalimutan kung paano mo ako iniligtas mula sa sasakyang iyon na malapit ng sumabog. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang pabor na ito habang buhay. Nagpadala ako ng isang maliit na regalo, sana'y tanggapin mo. Alam kong tatanggi ka. Pero huwag na. Ituring mo na lang itong isang maliit na bagay mula sa akin para sa 2 anak mo sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Hindi na ako maaaring manatili sa lugar na ito na kinuha ang lahat sa akin. Siguro balang araw, kapag huminahon na ang lahat, magkikita tayong muli. Nagmamahal, Adriana. Binasa ko ang sulat ng paulit-ulit, gulong-gulo ang isip. Kapatid na Carmen, walang duda, ang aking ina. Isang aksidente, isang tagapagligtas. Hindi kailanman ikinuwento sa amin ng aking ina ang istoryang iyon at si Adriana. Sino siya? Bakit siya sumusulat sa aking ina? Mabilis kong binasa ang mga sumunod na sulat. Mula sila sa ibang bansa, sa France at Switzerland. Ikinukwento ni Adriana sa aking ina ang kanyang bagong buhay, ang kanyang kalungkutan. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa amin ni JC. At palagi siyang nagpapadala ng mga mamahaling regalo, mga regalong marahil ay hindi kailanman sinabi sa amin ng aming ina. Ang huling sulat ay may petsang 5 taon na ang nakalipas at ang sulat kamay ay medyo nanginginig na. Kapatid na Carmen, sa tingin ko'y malapit na ang oras ko. Matagal na akong pinahihirapan ng sakit na ito. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ako kailanman nakabalik para alagaan ang aking 2 anak. Alam kong hindi ko sila karapat-dapat. Iniwan ko sila. Ngunit pakiusap, kapatid, mahalin mo sila para sa akin.
Sabihin mo sa kanila na nasaan man ako, ang kanilang ina ay palaging nagbabantay at nagmamahal sa kanila. Ipinapadala ko ang susing ito. Susi ito sa isang personal na safety deposit box sa isang Swiss bank. Nasa loob nito ang lahat ng yaman na naipon ko. Pakiusap, ibigay mo ito sa aking mga anak kapag nasa tamang edad na sila. Ituring mo itong huling kabayaran mula sa isang makasalanang ina. Paalam, aking kapatid, aking kaibigan, at aking tagapagligtas. Adriana. Nabitawan ko ang sulat. Nanginginig ang buong katawan ko. Mga anak, ina. Ang buong katotohanan, isang hindi kapanipaniwalang katotohanan, ay dahan-dahang nalalantad sa aking harapan. Ang babaeng ito, si Adriana, siya. Hindi maaari. Ang aking ina ay si Carmen, at patay na siya. Dapat may pagkakamali. Ngunit ang mga sulat na ito, ang susing ito, at ang pamilyar na sulat kamay, nanatili akong tulala sa gitna ng maalikabok na atik, ang isip ko'y puno ng kalituhan. Ang nakaraang alam ko, ang pagkakakilanlan na pinaniniwalaan ko, lahat ay biglang naging malabo at kakaiba. Isang malaking sikreto ng pamilya, isang sikretong nakabaon sa loob ng mahigit 20 taon ay malapit ng mabuksan at direktang may kinalaman ito sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bunton ng mga sulat ni Adriana at ang maliit na susi ay tahimik na nakalatag sa mesa, ngunit ang aking isip ay isang ipo-ipo, ang kanyang ina, 2 anak. Ang mga pariralang iyon ay paulit-ulit na umuulit, bumaon ng malalim sa aking puso. Sinubukan kong iwaksi ang nakakabaliw na ideya na kami ni JC ay hindi tunay na anak ng babaeng palagi naming tinatawag na mama. Ngunit lahat ay nagtutugma sa isang nakakatakot na paraan, ang sulat kamay, ang mga mamahaling regalo at ang tawag na lola para kay Clara. Kinaumagahan, hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong hanapin si JC. Kailangan din niyang malaman. Siya ang aking kapatid, ang aking tanging pamilya. May karapatan siyang malaman ang katotohanan tungkol sa aming pinagmulan. Nagmamadali akong nagmaneho pabalik sa lungsod. Dumiretso ako sa opisina ng aking kapatid. Nang makita ang aking itsura, tinanong niya ako nang may pag-aalala. Wala akong sinabi. Tahimik kong isinara ang pinto ng opisina at inilagay ang mga sulat at ang susi sa kanyang mesa. Basahin mo, sabi ko sa paos na boses. Nagulat si JC, kinuha ang unang sulat. Habang nagbabasa siya, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa pagkabigla. Binasa niya ang bawat sulat at ang kamay na hawak ang papel ay nagsimulang manginig. Nang matapos niya ang huling sulat, napaupo siya sa kanyang upuan, nakatingin sa kawalan. Hindi ito maaari, bulong niya, paulit-ulit na umiiling. Ang ina natin ay si Carmen. Sino si Adriana? Ganoon din ang akala ko. Mapait kong sabi. Pero kuya, tingnan mo ang sulat kamay na ito. Kapareho ito ng nasa birthday card ni Clara. Ipinakita ko sa kanya ang larawan ng card. Pinagmasdan ni JC ang 2 sulat kamay. Ang huling bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata ay naglaho. Tinakpan niya ang kanyang mukha at ang kanyang malalapad na balikat ay nanginig. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang aking laging malakas na kapatid na napakarupok at walang magawa. Matagal kaming nakaupo ng tahimik, bawat isa ay nalulunod sa sariling magulong isipan. Ang nakaraang alam namin, ang inang minahal namin, lahat ay biglang naging isang malaking tandang pananong. Kung ganon, si Mama Carmen. Itinaas ni JC ang kanyang ulo, hindi natin siya tunay na ina. Pinalaki niya tayo, minahal niya tayo. Bakit niya itinago ito? Hindi ko alam, umiling ako. Pero sa tingin ko, may dahilan siya. Sinabi ni Mama Adriana na kailangan niyang umalis. May masamang nangyari. Yung aksidente sa sasakyan. Sinabi ni Mama Adriana na iniligtas siya ni Mama Carmen. Oo, sabi ni JC. Ang sikreto ay dapat nasa aksidenteng iyon. Kailangan nating alamin ang katotohanan, Sofia. Hindi lang para sa atin, kundi para sa ating 2 ina. Tumango si JC. Ang kanyang tingin ay naging mas determinado. Tama ka. Kailangan nating alamin kung ano talaga ang nangyari 25 taon na ang nakalipas. Ang aming investigasyon ay nagsimula sa mga malabong detalye
mula sa mga sulat. Isang aksidente sa sasakyan, isang petsa at ang pangalan Adriana. Dahil sa posisyon ni JC at sa mga koneksyon ni David sa pulisya, hindi naging mahirap na buksan muli ang mga lumang file ng kaso. Ilang araw ang lumipas, nakuha namin ang ulat ng aksidente. Ito ay isang malagim na pagbangga sa Cannon Road. Isang mamahaling kotse ang nawalan ng kontrol at nahulog sa isang bangin, sumabog. Ayon sa ulat, 4 na tao ang nasa kotse, ang presidente ng Rivas Jewelers at ang kanyang asawa at ang driver at asawa nito. Ang conclusion ay lahat sila ay namatay. Rivas Jewelers. Ang pangalang iyon ay nagpatulala sa amin ni JC. Ito ay isang imperyo na dating namayagpag sa industriya ng alahas sa Pilipinas, ngunit misteryosong bumagsak pagkatapos ng pagkamatay ng presidente nito. Sandali, sabi ni JC. Rivas. Naaalala ko. Nagtrabaho ang ating ama sa Rivas bago niya itatag ang Solar Group. Siya ang finance director doon. Isa na namang pagkakataon, tila lahat ay konektado, pero sabi sa ulat, 4 silang namatay. Nagtataka kung sabi, kung gaano, sino si Mama Adriana at bakit niya sinabing iniligtas siya ni Mama Carmen. Diyan ang susi, sabat ni David. Itinuro niya ang isang bahagi ng ulat ng autopsy. Sa 4 na katawan na natagpuan, isa ay sunog na hindi na makilala, batay sa ilang piraso ng buto na kumpirma lang nilang babae ito. At inakala ng lahat na ito ang asawa ng presidente ng Rivas, si Mrs. Adriana. Ibig sabihin, napigil ko ang aking hininga. Napigil ko ang aking hininga. Malaki ang posibilidad na hindi si Mrs. Adriana ang babaeng iyon. Pagtatapos ni David, nakaligtas si Mrs. Adriana at posibleng ang nagligtas sa kanya ay ang ating inang si Carmen. Ngunit sa kung anong dahilan, pinili niyang maging isang patay sa mata ng lahat at mamuhay sa ibang bansa. Pero bakit? Tanong ko. Bakit iiwanan ng isang babaeng may posisyon, pera at lahat, pati na ang kanyang 2 anak? Ang aksidenteng ito, nag-isip si JC, aksidente ba talaga o isang pagpatay? Ang tanong ng aking kapatid ay nagpatahimik sa silid. Kung ito ay pagpatay, sino ang nasa likod nito at bakit kinailangang tumakas ni Mama Adriana? Noon tumunog ang telepono ni David. Lumabas siya para sagutin ito at bumalik na may seryosong ekspresyon. Bagong balita, sabi niya. Pinatingnan ko ang listahan ng mga matataas na ehekutibo ng Rivas Jewelers noong panahong iyon. Hulaan niyo kung sino ang itinalagang acting president pagkatapos ng pagkamatay ng mag-asawang Rivas? Sino? Sabay naming tanong ni JC. Siya. Naging matatag ang boses ni David. Ang presidente ng Imperyo Dorado, si Mr. Morales. Ang pangalang iyon ay muling lumitaw. Ang matagal ng kaaway ng aming pamilya, ang taong nagdulot ng pagkamatay ng aming ama. Isang alon ng pagduduwal at galit ang umakyat sa aking lalamunan. Hindi ito maaaring maging pagkakataon, hinampas ni JC ang mesa. Si Morales, ang ating ama, ang Rivas Jewelers at ang aksidenteng iyon dapat may koneksyon. Isang madilim at nakakatakot na larawan ang nagsimulang mabuo. Isang sabuatan na nakatago sa loob ng 25 taon. Isang krimen na hindi lang kumitil ng ilang buhay, kundi winasak din ang isang pamilya. At ngayon, sa pamamagitan ng pagkakataon, tila papalapit na kami sa puso ng sikretong iyon. Ang paghahanap sa aming pinagmulan ay hindi inaasahang naging pagtugis sa katotohanan ng isang serye ng pagpatay. At ang pinakamalamang na suspek ay ang mortal na kaaway ng aming pamilya. Ang pangalan ni Mr. Morales ay parang susi na nagbukas ng isang madilim na pinto sa mga teribleng sikreto ng nakaraan. Lahat ng mga pangyayari ay nag-ugnay ngayon sa isang nakakatakot na teorya. Si Mr. Morales ay hindi lang nagdulot ng pagkamatay ng aming ama para makuha ang Solar Group. Malaki ang posibilidad na 25 taon na ang nakalipas. Siya ang nasa likod ng malagim na aksidenteng iyon para sakupin ang buong Rivas Jewelers. Kung totoo yan, nagngit-ngit ang mga ngipin ni JC. Hindi siya tao, demonyo siya. Pero lahat ng ito ay hula pa lang sa ngayon, sabi ni David, sinusubukang panatilihin ang propesyonal na kahinahunan.
Wala tayong konkretong ebidensya para akusahan siya. Napakatagal na ng kaso at malamang na halos lahat ng bakas ay nabura na. At si Mama Adriana, sabat ko. Kung buhay siya, siya ang pinakamahalagang testigo. Alam niya kung ano talaga ang nangyari. Pero bakit siya tumakas? Bakit hindi siya lumantad para isumbong siya? Marahil ay natakot siya, sagot ni JC. Napakalakas ng kaaway. Kailangan niyang mag-alala hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang 2 anak. Marahil ang pagiging patay ang tanging paraan para protektahan tayo. Sumikip ang dibdib ko. Ang pag-alis ng aking tunay na ina ay hindi pag-abandona, kundi isang tahimik na sakripisyo. Kinailangan niyang isuko ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang 2 anak na bubuhay sa kalungkutan at pagdurusa sa ibang bansa. At ang aming inang si Carmen, na nagpalaki sa amin, ay bahagi rin ng sakripisyong iyon. Nabuhay siya ng buong buhay na may sikretong nakatago sa kanyang puso. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko, nakatingin kina David at JC. Puntahan natin si Mama Adriana sa Switzerland, sabi ko. Ngunit halos sabay na tumutol sina David at JC. Masyadong mapanganib, paliwanag ni David. Isang matandang alamid si Mr. Morales. Ang kanyang network ng impormasyon ay nasa lahat ng dako. Kung malaman niyang nag-iimbestiga tayo, hindi siya mag-aatubiling gumamit ng anumang paraan para patahimikin tayo tulad ng ginawa niya sa inyong ama. Bukod pa rito, hindi tayo sigurado kung gusto tayong makita ni Mama Adriana. Ang huling sulat ay isinulat 5 taon na ang nakalipas at walang nakakaalam kung ano na ang kanyang kalagayan ngayon. Tama si David, patuloy ni JC. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maghanap muna ng ebidensya dito. Ang susi sa safety deposit box ang pinakamahalagang clue. Malaki ang posibilidad na ang yaman na iniwan ni Mama Adriana ay hindi lang naglalaman ng pera, kundi pati na rin ng isang bagay na maaaring maglantad sa mga krimen ni Mr. Morales. Pero nasa isang Swiss bank yan, nag-aalala kong sabi. Ang kanilang mga batas sa bank secrecy ang pinakamahigpit sa mundo. Kahit may susi tayo, hindi ko lang basta-basta mabubuksan yon. Ako na ang bahala diyan, sabi ni JC, na may determinadong tingin. Mayroon akong kaibigang abogado na dalubhasa sa international law. Hihilingin ko siyang humanap ng solusyon. Maaaring matagalan, pero hindi imposible. Habang inaasikaso ni JC ang usapin sa Switzerland, nagpasya kami ni David na magsimula sa ibang anggulo. Hanapin ang mga dating saksi na nagtrabaho sa Rivas Jewelers noong panahon ng aksidente. 25 taon na ang nakalipas, ngunit tiyak na mayroon pa ring mga taong nakakaalam kung ano ang nangyari, mga taong napilitang manahimik dahil sa panggigipit, suhol o pagbabanta ni Mr. Morales. Napakadali ng aming paghahanap. Maraming tao ang lumipat na, marami ang pumanaw na, ang mga natitira. Kapag nabanggit ang pangalan ng Rivas Jewelers at Mr. Morales, ay lahat umiiling sa takot at tumatangging magsalita. Ang kapangyarihan at kalupitan ni Mr. Morales ay lumikha ng isang napakalaking anino na bumalot sa kanila sa loob ng maraming dekada. Matapos ang ilang araw ng desperadong paghahanap, sa wakas ay nagkaroon kami ng swerte. Natagpuan namin si Mang Pablo, ang retiradong dating driver ng pamilya Rivas. Isa na siyang matandang marupok na naninirahan mag-isa sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Pagdating namin, nakaupo siya sa beranda, nakatingin sa malayo na may malungkot na mga mata. Noong una, tumanggi rin siyang magsalita. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang larawan ni Mama Adriana at ikinuwento ang aking pagkakakilanlan, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Iha, ikaw ba si Ma'am Sofia? Tanong niya sa nanginginig na boses. Nang tumango ako, humagulgol si Mang Pablo. Diyos ko, buhay ka. Akala ko, buong pamilya ng presidente. Inanyayahan niya kami sa loob. Matapos kumalma, nagsimula siyang ikuwento ang nangyari. 10 taon na ang nakalipas, isang kuwentong itinago niya sa kanyang puso na parang isang bangungot. Noong araw ng aksidente, sabi ni Mang Pablo, ako dapat ang magmamaneho ng kotseng iyon. Pero noong umagang iyon, bigla akong pinapunta ng noon ay vice-presidente, si Mr. Morales, sa ibang probinsya para sa isang utos.
Sabi niya, madalian daw. At nagpadala siya ng ibang driver para pumalit sa akin. Isang batang baguhan lang, hindi ko siya masyadong kilala. Nang malaman ko ang balita tungkol sa aksidente, naramdaman kong may mali. Patuloy niya, ang kotseng iyon ay ang kotse ng presidente. Araw-araw ko iyong sinusuri. Imposibleng pumalya ang preno. Sinubukan kong sabihin sa pulisya, pero walang naniwala sa akin. Sinabi nilang nagdedeliryo lang ako sa sakit. At ilang araw pagkatapos, nagpadala si Mr. Morales ng isang tao para bigyan ako ng malaking halaga at pagbantaan ako na kung magpapatuloy akong magsalita, hindi magiging ligtas ang aking pamilya. Dahil sa takot para sa aking mga anak, yumuko si Mang Pablo. Puno ng pagsisisi ang boses, kinailangan kong manahimik. Tinanggap ko ang pera at umalis sa trabaho. Sa loob ng 25 taon na ito, wala akong isang gabi na nakatulog ng mahimbing. Ang konsensya at pagkakasala ay patuloy na gumugulo sa akin. Ang testimonya ni Mang Pablo ay ang buhay na ebidensya na ang aksidente ay hindi isang pagkakataon, kundi isang maingat na binalak na sabwatan. Si Mr. Morales, dagdag ni Mang Pablo, ay hindi lang malupit, kundi napakapraning din. Palagi siyang may maliit na tape recorder na naka-install sa opisina ng presidente para subaybayan ang lahat ng kanyang pag-uusap. Isang beses, aksidente ko siyang nakitang palihim na pinapalitan ang mga baterya nito. Isang kidlat ang dumaan sa aking isip, isang tape recorder. Kung nandoon pa iyon, malaki ang posibilidad na na-record nito ang mahahalagang pag-uusap, ebidensyang maaaring maglantad sa mga krimen ni Mr. Morales. Pero nasaan ang opisinang iyon? Wala na ang Rivas Jewelers. Ang kanilang dating headquarters ay pag-aari na ng ibang kumpanya. Nang kami ay nawawalan ng pag-asa, nagbigay si Mang Pablo ng isa pang mahalagang impormasyon. Pagkatapos ng pagkamatay ng presidente, isinara ni Mr. Morales ang buong lumang opisina niya. Sabi niya para raw mapreserba ang mga alaala, pero alam kong takot siya. Takot siyang may makahanap ng isang bagay sa loob. Ang silid na iyon ay buo pa rin sa pinakamataas na palapag ng lumang gusali ng Rivas. Lahat ng mga clue ay tila nagtatagpo sa isang punto, isang silid na selyado sa loob ng 25 taon na maaaring naglalaman ng black box ng buong kaso. Ngunit paano kami makakapasok sa isang lugar na mahigpit na binabantayan ng ibang grupo? Ang lumang gusali ng Rivas ay tinatawag na ngayong Torre Dorada, nakatayo sa gitna ng Makati na parang isang hindi mapasok na kuta. Ang pagpasok doon, lalo na sa selyadong silid sa pinakamataas na palapag, ay isang halos imposibleng misyon para sa mga ordinaryong tao. Hindi ito magagawa sa normal na paraan, sabi ni David pagkatapos naming ikutin ang gusali. Ang sistema ng seguridad dito ay state of the art. May mga CCTV camera sa lahat ng dako at mga gwardyang nagpapatrolya 24/7. Ang mga pinto sa bawat palapag ay gumagamit ng mga keycard. Imposibleng makapasok sa pangunahing pinto. Habang nag-iisip kami, sa wakas ay nakatanggap kami ng tawag mula kay JC na ilang araw ng tahimik na may mahalagang balita. Nakausap ko na ang kaibigan kong abogado. Sabi niya, bilang mga tunay na anak, mayroon tayong karapatang humiling ng impormasyon tungkol sa safety deposit box ng ating ina. Ngunit ang proseso ay napakakomplikado at aabutin ng ilang buwan. Pero may natuklasan siyang interesante. 5 taon na ang nakalipas noong ipinadala ni Mama Adriana ang huling sulat. May iba pang nagtangkang buksan ang box na iyon, ngunit nabigo dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Sino? Sabi kong tanong. Mga tao ni Mr. Morales. Naramdaman kong nanlamig ako. Alam din niya ang tungkol sa safety deposit box na iyon. Matagal na niya itong hinahanap. Kinumpirma nito lalo na mayroon itong nilalaman na nagbabanta sa kanya. At nangangahulugan din ito na wala na kaming masyadong oras. Kung matuklasan ni Mr. Morales na nag-iimbestiga kami, hindi siya mag-aatubiling mauna. Ang pagkaapurahan ng sitwasyon ay nagtulak sa amin na gumawa ng isang mapangahas na desisyon. Kung hindi tayo makakapasok sa pangunahing pinto, sabi ko, nakatingin kina David at JC, papasok tayo sa ibang paraan. Magkatabi lang ang Torre Dorada at ang ating solar tower. Halos magkapantay ang taas ng mga rooftop. Huwag mong sabihin,
Gulat na tumingin sa akin si JC. Hindi, Sofia, masyadong mapanganib. Ito lang ang paraan, matigas kong sabi. Wala na tayong oras. Kaya mong i-disable ang sistema ng seguridad ng solar tower. Si David ay may teknolohiya at karanasan bilang pulis. At ako, kailangan kong makapasok doon. Ang silid na iyon ay may kinalaman sa aking nakaraan. Matapos ang mahabang pag-uusap, napilitan silang sumang-ayon. Ang plano ay binuo ng detalyado at maingat. Ang oras ng operasyon ay itinakda sa tunang madaling araw kung kailan humihinto ang lahat ng aktibidad sa parehong gusali. Nang gabing iyon, tulog ang lungsod. Nang tumayo ako sa rooftop ng solar tower kasama si David, ang puso ko'y parang tambol, ang hangin ay malakas. Mula rito, ang rooftop ng Torre Dorada ay tila mga 5 metro lang ang layo. Hindi malaking distansya, ngunit isang bangin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maingat na inihanda ni David ang kagamitan. Ginamit niya ang isang espesyal na baril para maglunsad ng isang matibay na cable sa rehas ng kabilang gusali. Matatag na nakakabit ang cable sa magkabilang dulo. Ako ang mauuna, sabi ni David sa isang malalim at nagpapakalmang boses. Kapag nakatawid na ako at nasiguro ang lugar, susunod ka. Huwag kang matakot, hahawakan kita ng mahigpit. Tumango ako, basa na ang aking mga palad sa pawis. Pinigil ko ang aking hininga habang pinapanood si David na maliksi na kumapit sa lubid at tumawid sa madilim na kawalan. Ilang minuto lang, ligtas siyang nakarating at sumenya sa akin. Ako na, huminga ako ng malalim at mahigpit na kumapit sa malamig na lubid. Ang buong katawan ko ay nakabitin sa kalangitan. Sa ilalim, ang mga ilaw ng lungsod ay tila malayo. Ngunit ang pag-iisip sa aking ina, sa katotohanang naghihintay sa kabilang panig, ay nagbigay sa akin ng lakas. Nang tumama ang aking mga paa sa rehas ng Torre Dorada, mabilis akong tinulungan ni David. Nagawa mo, bulong niya ng may pagmamalaki. Mabilis naming na-disable ang mga kamera sa rooftop at natagpuan ang daan patungo sa fire exit. Nasa ibaba lang ang selyadong opisina. Ang lumang lock ay hindi naging problema para kay David. Bumukas ang mabigat na pinto, nagbubunyag ng isang espasyong nalunod sa dilim at alikabok sa loob ng 25 taon. Binuksan namin ang isang maliit na flashlight. Ang lahat ay tulad ng inilarawan ni Mang Pablo. Ang mesa, ang bookshelf, lahat ay nababalutan ng makapal na alikabok. Ang hangin ay amoy panahon. Ayon kay Mang Pablo, ang tape recorder ay nakatago sa likod ng isang malaking oil painting. Maingat na ibinaba ni David ang painting. At totoo nga, isang lumang cassette recorder ang nakalagay sa isang maliit na butas sa pader. Gagana pa kaya? To, nag-aalala kong tanong. Mahirap sabihin, sagot ni David, pero dalhin natin. Habang tinatanggal ni David ang device, nagsimula akong maghanap pa. May kutob akong mayroon pang iba sa silid na iyon. Inikot ng aking flashlight ang bookshelf, daan-daang mga lumang libro. Bigla kong naalala ang isang ugali ng aking ama bilang finance director. Palagi rin siyang may dalang maliit na notebook kung saan niya isinusulat ang mahahalagang bagay. Mayroon din kayang ganitong ugali si Presidente Rivas? Sinimulan kong kunin ang mga libro isa-isa at nang makuha ko ang isang makapal na libro ng batas, napansin kong kakaiba ang bigat nito. Nang buksan ko ito, naramdaman kong tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang loob ng libro ay may butas, sapat lang para sa isang maliit na itim na leather-bound notebook. Ito na, bulong ko. Dapat ito na. Sakto namang nakarinig kami ng mga yabag at mahinang bulungan mula sa pasilyo. Tingnan niyo mabuti ang rooftop. Parang may nakita akong anino. Naramdaman kong nahulog ang puso ko. Natuklasan kami. Nagpapatrolya ang mga security guard. Ang daan pabalik ay sarado na. Nakulong kami sa lihim na silid na ito. Papalapit na ang mga yabag. Ang liwanag ng mga flashlight ng security team ay tumatagos sa siwang ng pinto. Nagtago kami ni David sa likod ng isang malaking lumang filing cabinet. Pinipigil ang aming hininga. Narinig namin ang isang susi sa lock. Papasok sila. Matagal nang selyado ang silid na to. Sino namang papasok diyan? Sabi ng isang boses. Mas mabuti ng sigurado, sagot ng isa. Pinapabantayan ng boss ang lugar na to.
Yung boss ay dapat na si Mr. Morales. Bumukas ang pinto. Isang nakakasilaw na ilaw ang dumaan sa silid. Halos hindi na kami huminga ni David. Sa kabutihang palad, malaki ang cabinet at nasa pinakamalalim na sulok kami. Kita mo, walang laman. Puro alikabok at agiw, sabi ng unang boses. Tara na. Tumayo sila sandali sa pinto. Muling inikot ang ilaw at pagkatapos ay nagsara ang pinto. Narinig naming muli itong nilak at lumayo na ang mga yabag. Ligtas kami sa ngayon. Kailangan na nating umalis dito, bulong ni David. Ang tingin niya ay napunta sa isang maliit na bintana ng bentilasyon malapit sa kisame. Iyon lang ang tanging labasan. Ang bintanang iyon ay napakaliit at mataas at nakaharap sa labas ng gusali kung saan may isang makitid na ledge lamang. Masyadong mapanganib, umiling ako. Ito lang ang pag-asa natin, matatag na sabi ni David. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tumango ako. Inilapit ni David ang mesa sa pader, umakyat at binuksan ang bintana. Ang ledge na yan ay papunta sa isang emergency balcony sa dulo, mga 10 metro. Mauuna ako at babalikan kita. Dumikit ka lang sa pader at dahan-dahan kang maglakad. Lumabas siya sa bintana at maingat na tumapak sa makitid na ledge. Ang puso ko ay kumakabog habang pinapanood siya. Ngunit si David ay gumalaw ng may profesionalismo. Ilang minuto lang, nakarating siya sa emergency balcony at sumenyas sa akin. Ako na. Ang notebook at tape recorder ay ligtas sa aking bag. Huminga ako ng malalim, sinusubukang hindi tumingin sa ibaba. Nanginginig ang aking mga binti nang tumapak ako sa ledge. Huwag kang matakot. Tumingin ka lang sa akin. Narinig ko ang boses ni David. Hindi ko kailanman inakala na ang 10 metro ay magiging napakahaba. Nang sa wakas ay mahawakan ko ang kamay ni David, naramdaman kong nabuhay akong muli. Mabilis kaming bumaba sa fire exit, bumalik sa rooftop at tumawid pabalik sa solar tower. Nang tumama ang aking mga paa sa pamilyar na sahig, bumagsak ako, humihingal. Pagbalik sa aking apartment, hindi kami nagpahinga. Sinimulan naming suriin ang aming nakuha. Dumating din si JC. Maingat na binuksan ni David ang lumang recorder at pinaandar ito. Narinig namin ang boses ni Presidente Rivas. Ang aking tunay na ama, nakausap si Morales sa telepono. Hindi ako sang-ayon, Vice Presidente Morales. Masyadong mapanganib ang proyektong yan. Huwag mo akong subukang lokohin. Alam ko ang ginagawa mo sa likod ko. Kung hindi ka titigil, ilalantad ko ang lahat. Ang sumunod na recording ay mas nakakagimbal. Boses ni Mr. Morales. Nalaman na ng matanda ang lahat. Hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay. Isang aksidente sa sasakyan. Oo, kailangang magmukhang aksidente. Ang pamilya niya, tapusin silang lahat, walang ititira. At pagkatapos, sa atin na ang Rivas. Isang pag-amin na na-record 25 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, binuksan ko ang notebook. Sa loob, hindi lang mga tala ng transaksyon, kundi mga maikling talaarawan ng aking ama. Isinulat niya ang kanyang pag-aalala, ang kanyang takot, at ang kanyang walang katapusang pagmamahal sa kanyang asawa at 2 anak. At sa huling pahina, may isang linya na nakasulat sa isang espesyal na tinta na makikita lamang sa ilalim ng ultraviolet light. Mabilis kaming nagpatay ng ilaw at itinutok ni David ang isang maliit na UV flashlight. Lumitaw ang sulat. Lahat ng orihinal na ebidensya, kontrata, bank statement ay nasa safety deposit box sa Swiss Bank, numero XYZ. Ang susi ay ipinagkatiwala ko kay Carmen. Kung may mangyari sa akin, magtiwala ka sa kanya. Alam ni Carmen ang gagawin. Lahat ay naging malinaw. Hindi lang kami pinalaki ni Mama Carmen, siya ang pinagkatiwalaan ng aking ama para protektahan ang pinakamahalagang ebidensya. Ang pag-ibig at sakripisyo ng aming 2 ina ay napakalaki. Muling bumuhos ang aking mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng pasasalamat at pagmamalaki. Ngayon, hawak na namin ang pag-amin mula sa nakaraan at ang clue sa mga tiyak na ebidensya. Ang plano para sa huling pag-atake, ang huling laban, ay malapit nang magsimula. Gamit ang mga hindi maikakailang ebidensya, alam naming malapit na ang araw ng paghuhukom, ngunit alam din namin na ang pagharap sa isang tusong alamid tulad ni Mr. Morales
ay nangangailangan ng maingat na pagkilos. Kailangan natin ng isang perpektong plano, sabi ni JC. Kailangan natin siyang atakihin ng biglaan, walang oras para makagalaw. Ang plano ay binuo naming tatlo. Si JC, sa kanyang posisyon sa mundo ng negosyo, ang magbibigay ng tiyak na dagok sa komersyal na larangan. Si David, sa tulong ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kasamahan, ang hahawak sa legal na aspeto, at ako, haharapin ko siya ng direkta, magiging mitsa ng bombang malapit ng sumabog. Ang unang hakbang ay ayusin ang usapin sa Switzerland. Sa tulong ng recording, ng notebook at ng kooperasyon ng pulisya, mabilis na nakumbinsi ng abogado ni JC ang Swiss Bank. Pumayag silang buksan ang safety deposit box sa kondisyon na naroon ako. Isang linggo pagkatapos, kami ni JC ay nasa Zurich. Nang mailagay ang metal box sa mesa, muling kumabog ang aking puso. Pinasok ng susi ni Mama Carmen ang lock at bumukas ang box. Sa loob, walang pera o alahas, kundi isang makapal na bunton ng mga dokumento. Ito ang mga orihinal ng mga peking kontrata, mga bank statement at lahat ng lihim na kasunduan na ginamit ni Mr. Morales para sakupin ang Rivas Jewelers. Bawat dokumento ay may pirma niya. Ito na ang huling sandata. Kumuha kami ng kopya ng lahat at ipinadala agad kay David. Handa na ang lahat. Pagbalik namin, tensyonado ang kapaligiran. Si Mr. Morales, pagkatapos ng nabigong pagtatangka sa Torre Dorada, ay tila nakaamoy ng panganib. Dinoble niya ang kanyang mga bodyguard at mahigpit na kinontrol ang kanyang mga pagpupulong. Sinusubukan niyang burahin ang mga bakas at ilipat ang kanyang mga ari-arian, ulat ni David. Kailangan na nating kumilos. An maalilainang, itinakda ang D-Day. Ito ang araw ng General Shareholders Meeting ng Imperyo Dorado, isang malaking kaganapan na dinaluhan ng lahat ng pamunuan, mga pangunahing shareholder at media. Ito ang magiging perpektong entablado. Nang umagang iyon, pinili ko ang isang pulang damit, isang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan. Dumalo kami ni JC hindi bilang mga katunggali, kundi bilang mga panauhing pandangal, isang sorpresang inihanda ni JC. Ang bulwagan ay puno. Si Mr. Morales ay nakaupo sa entablado, nagbibigay ng isang madamdaming talumpati tungkol sa mga tagumpay ng Imperyo Dorado. Nang matapos ang kanyang talumpati sa gitna ng malakas na palakpakan, sumenyas sa akin si JC. Sandali lang po, umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa pinto. Si David iyon, naka-uniforme, kasama ang isang grupo ng investigador. Mr. Ricardo Morales, Presidente ng Imperyo Dorado, narito kami para sa isang warrant of arrest at search warrant kaugnay sa mga kasong murder at pandarambong. Natigilan ang buong bulwagan. Tumayo si Mr. Morales, nagbago ang mukha, ngunit sinubukang manatiling kalmado. Anong sinasabi niyo? Dapat may pagkakamali. Walang pagkakamali, Mr. Morales. Itinaas ko ang aking boses habang naglalakad mula sa mga manonood. O gusto mong ipaalala ko sa iyo ang aksidente sa Cannon Road 25 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, tuluyang gumuho ang kanyang composure. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may puot at pagkabigla. Tumayo rin si JC at umakyat sa entablado. At ang ginawa mo sa aking ama, oras na para pagbayaran mo ang lahat ng iyong krimen. Sumenya si JC sa technical team at sa malaking screen sa likod ni Mr. Morales. Sa halip na mga graph, lumitaw ang mga imahe ng mga dokumento. Kasabay nito, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang recording ng boses ni Mr. Morales na nag-uutos na patayin ang buong pamilya Rivas. Patayin yan. Patayin yan ngayon. Umungal si Mr. Morales na parang isang sugatang hayop. Tumatakbo patungo sa control panel, ngunit huli na ang lahat. Lahat ng ebidensya ay nailantad na sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kamera ng buong bansa. Mabilis na lumapit si David at ang kanyang mga kasamahan at pinusasan siya. Ricardo Morales, arestado ka na. Ang Imperyo Dorado na itinayo sa dugo at luha ng iba ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo sa entablado, pinanood ko siyang dalhin palayo. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan, kundi isang kakaibang ginhawa. Sa wakas, nakamit na ang hustisya.
Mama, Papa, nakikita niyo ba? Nagtagumpay kami. Sa gitna ng lahat, isang babae ang tumakbo mula sa karamihan at lumuhod sa aking paanan, umiiyak. Ito ang asawa ni Mr. Morales. Ma'am Sofia, pakiusap, patawarin niyo ang asawa ko. Masyado lang siyang ambisyoso. Tiningnan ko ang kaawa-awang babae at pagkatapos ay tumingin ako sa labas. Ang langit ay bughaw pa rin, ang araw ay mainit pa rin at magpapatuloy ang buhay. Ngunit may mga pagkakamaling hindi kailanman mapapatawad. Ang kaso ng pagbagsak ng Imperyo Dorado ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang mga krimen na nakatago sa loob ng 25 taon ay sa wakas ay nalantad na. Si Mr. Morales ay hinatulan ng pinakamataas na parusa. Ang kanyang mga kasabwat ay dinala rin sa hustisya. Pagkatapos ng paglilitis, unti-unting bumalik sa normal ang aming buhay. Ang Soler Group, matapos mawala ang isang hindi tapat na katunggali, ay lalong lumago. Si JC, matapos maipaghiganti ang kanyang ama, ay tila nabunutan ng isang malaking tinik. Tungkol naman sa Rivas Jewelers, bilang mga nag-iisang tagapagmana, nagpasya kaming hindi ito kunin. Nagbebenta kami ng lahat ng ari-arian nito. Ang isang bahagi ay ginamit para bayaran ang mga biktima ni Mr. Morales. Ang natitira ay inilaan para magtayo ng isang charity foundation na tinawag na Adriana Carmen Foundation para tulungan ang mga ulila at mga babaeng nasa mahirap na sitwasyon. Ito ang pinakamagandang paraan para parangalan ang aming dalawang dakilang ina. 1 taon pagkatapos, nakatanggap ako ng isang sulat kamay mula sa France. Ang sulat kamay ay mas mahina na, ngunit nakilala ko ito agad. Mula ito kay Mama Adriana. Mahal kong mga anak, Javier at Sofia, kapag binabasa niyo ito, si Mama ay nasa isang malayong lugar na. Mula sa pagsabog sa kasal hanggang sa huling paglilitis, napanood ni Mama ang lahat. Napakatapang ninyo. Ipinagmamalaki ko kayo. Alam kong marahil ay hindi niyo mapapatawad ang inang nang iwan sa inyo, ngunit wala talaga akong ibang pagpipilian. Ang pagkamatay noon ang tanging paraan para protektahan kayo. Nabuhay ako sa pagdurusa at pangungulila. Ngunit ang malaman na lumaki kayong ligtas sa ilalim ng pagmamahal ng aking kapatid na si Carmen ay ginawang sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Ngayong nagbayad na ang masama, sa wakas ay malaya na ang aking puso. Sa tingin ko, maaari na akong umalis ng payapa at makasama ang inyong ama. Maging masaya kayo, mga anak ko. Mahalin ko kayo, Mama Adriana. Kasama sa sulat ang death certificate ng aking ina. Pumanaw siya ilang araw pagkatapos ng paglilitis ni Mr. Morales. Nagyakapan kami ni JC at umiyak. Mga luha ng kalungkutan, ngunit pati na rin ng pag-unawa at kapayapaan. Ang aking buhay, pagkatapos ng napakaraming unos, ay sa wakas ay nakahanap ng